Kabanata 21. Dapat alam mo na si Rick ay sobrang tahimik. Karaniwan siyang nagtatago sa silid na mag-isa pagkatapos kumain. Ang mga katulong sa bahay ay dapat bumalik sa kanilang sariling mga silid pagkatapos matapos ang kanilang trabaho at hindi makagawa ng ingay, kung hindi ay may istorbo si Rick kahit na siya ay bahagyang naiistorbo. Emosyonal na magagalitin o kahit na wala sa kontrol. Dati, naawa lang si Mrs. Lu kay Rick at pumasok sa kwarto niya ng ilang beses para bigyan siya ng pagkain, kaya nagkulong si Rick sa attic. Dahil dito, mahal ng pangalawang elder si Rick kaya hindi siya nang ahas na manirahan sa kanila. Pero ngayon, lumabas talaga si Rick sa sarili niyang initiative. Hindi lang iyon, tumakbo si Rick papunta kay Daniel at niyakap ang binti nito. Tumawa ng malakas si Sol, anong ginagawa ni Rick? Yakap sa hita niya. Tumingin si Daniel sa kanyang anak, nakita sa isang sulyap kung ano ang gusto niyang gawin, at walang pag-aalinlangan na tumanggi, hindi, pumunta ka na doon kagabi. Kaya nahulog ang mga mata ni Rick sa kanyang cellphone. Isang beses ka nang tumawag sa hapunan. Tumanggi ulit si Daniel. Naintindihan naman ni Sol sa gilid, na miss pala ng little guy si Selena. Nang makitang walang kabuluhan ang kanyang papa, tumakbo si Little Treasure kay Sol, inulit ang kanyang dating panlilinlang, at niyakap ang kanyang binti. Nambobola si Sol, huwag, baby, huwag mong gawin itong pandaraya sa akin, alam mo namang hindi kayang tiisin ng pangalawang tiyuhin mo ang iyong pagpapakyot. Bagaman ang maliit na sanggol ay karaniwang blanko, kapag siya ay humingi ng isang bagay, ang kanyang maliit na ekspresyon at kilos ay maaaring mamatay sa iyo. Kapag tinitigan ka niya na nakataas ang ulo at ang malalaking mata na kasing ganda ng mga bituin, hindi ka makapaghintay na kunin ang lahat ng bituin sa langit at ibigay sa kanya. Ang tanging makatiis sa kanyang paglipat sa pamilya ay si Daniel. Walang magawang ibinuka ni Sol ang kanyang mga kamay, munting kayamanan, walang silbi ang pagiging cute sa akin, hindi ko kayang talunin ang iyong ama. Sa sandaling nahulog ang mga salita, agad na binitawan ni Rick si Sol. Napaka mapagpasyahan. Nang makita ang ekspresyon ng maliit na lalaki na binugbog ng isang malupit na magulang, napasando si Sol sa pader at hindi napigil ang matawa, "Hoy, munting kayamanan, hindi mo kailangang mabalisa. May kasabihan na kung magtatagal ang relasyon, paano na lang araw at gabi, kapag kinasal ang tatay mo kay Tita Selena, araw-araw mo siyang makikita." Walang silbi ang pangungumbinsi. Padubog na binuksan ng maliit na lalaki ang pinto at tumakbo palabas. Nagkibit-balikat si Sol, ano ang dapat kong gawin? Marami siyang kumain ngayong gabi, sabi ni Daniel. Ang implikasyon ay ang nirvana ng hunger strike ay hindi gagamitin sa maikling panahon. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, gumaan ang pakiramdam ni Sol. Gayunpaman, minamaliit pa rin nila si Rick. Siya ay bata, kaya hindi niya kailangan ng anumang mga pakulo, isang salitang, gulo, ay sapat na. Hindi, sa sandaling bumaba ang boses, nagkaroon ng malakas na, putok, sa sala sa ibaba. Nagkatinginan si Sol at ang kanyang kapatid, at nagmamadaling bumaba ang dalawa. Ilang sandali lang ay nagkagulo na ang sala sa ibaba. Sa sulok, isang malaking anti-gang florera na mas matangkad sa isang tao ang nahulog sa lupa at naduraj. Ang lahat ng maaaring ibagsak at mahulog ay hindi pinaligtas. Ricky. Normally tatawagan lang ni Daniel si Rick sa buong pangalan niya kapag galit na galit siya. Nang mailabas na ang nakakatakot na pamimilit, kahit si Sol ay hindi nakayanan, lalo pa si Rick. Si Rick ay nanginginig sa takot mula sa nakakatakot na mukha ng kanyang ama, ngunit ang kanyang mga emosyon ay lalong nabalisa, sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga at tumatakbo sa paligid na nagdudulot ng kalituhan. Nagmamadaling sumunod si Sol sa likuran upang humabol, ngunit hindi siya nang ahas na humabol ng masyadong mabilis, napakaraming mga labi sa lupa, kung ang isa ay hindi sinasadyang nahulog dito, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Kabanata 22. Kuya, hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito, bakit hindi mo yayain si Selena na lumapit? Huwag kang tumahol. Malamig na saway ni Daniel. Same time na hinikayat siya ni Sol, "Kuya, bata pa si Rick, at hindi mo siya nasasakupan. Masyado kang mahigpit sa kanya, paano kung medyo masanay ka na sa kanya? Paanong ang isang bata ay hindi magiging kusang loob at maglaro sa paligid?
Hindi mo na-turn para magkomento sa aking mga pamamaraan sa edukasyon. Ang mukha ni Daniel ay nagyelo, at tila napagpasyahan niya na hinding-hindi niya hikayatin ang masamang ugali ni Rick na makipaglaro sa paligid upang makamit ang kanyang mga layunin. Si Sol ay nasa isang dilema sa pagitan ng mag-ama, ito ay talagang sakit sa ulo. Kung magiging seryoso ang usapin at naalarma ang pangalawang matanda, kung palalimin pa natin, malaki ang posibilidad na malantad ang usapin ng pagdadala niya kay Rick sa bar. Diyos, halika at iligtas siya. Sinamantala ang pagtugis ni Daniel kay Rick, mabilis na kinuha ni Sol ang kanyang telepono at palihim na diniyal ang numero ni Selena. Sa gabi, si Selena ay nagbabasa ng script sa bahay habang nakikipag-chat sa mga tao sa internet. Demon King, Selena, maaari mo bang baguhin ang iyong hindi mainstream na QQ na pangalan? Ang init. Selena, hindi ba mainit ang mata ng maruming demonyong hari? Ayaw mo bang pag-usapan ako? Demon King, ubo, babalik ako sa China next month, sunduin mo ako sa airport. Selena, wala akong oras. Demon King, halika sunduin mo ako. Selena, sabi ko na nga ba wala akong oras eh. Demon King, sasama ka ba o hindi? Selena, ayaw kang kausapin ng kabilang partido at binabato ka ng aso. Demon King, nahuli ng kabilang partido ang iyong aso at binigyan ito ng malaking pagkain. Selena, ang puso ng aso ay nagpapahayag na para itong tinusok ng karayom. Demon King, fuck, bakit mas madumi ka sa akin? At saka, sinong karayom? Selena, ikaw ang nauna, kaya hindi na kita kakausapin, kailangan ko pang basahin ang script. Demon King, segundo lang ng babae, anong nakakatuwa doon? Anyway, it's a good time for us, do you really want to be so unfeeling? Selena, ang daming taong nakipagsaya sa akin, sino ka? Ang Demon King, Selena. Hintayin mo ako. Pinatay ni Selena ang computer at nag-concentrate sa pagbabasa ng script. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagring ang telepono, ito ay isang string ng hindi pamilyar na mga numero. Nag-alala siya na iyon ang tawag ng crew kaya sinagot niya ito kaagad. Hoy, Selena, tulong. Ikaw ay, ako, si Sol, nagmamadali sa Platinum Emperor Palace, may nangyari sa Little Treasure. Ano ang mali sa Little Treasure? Agad na tumibok ang puso ni Selena. Anyway, it's very urgent, kaya bilisan mo. Kuya, huminahon ka. Bata pa ang bata. Rick, hindi ka mahuhulog, ah. Seryosong nagsalita si Sol, at lalo pang kinabahan si Selena nang paminsan-minsan ay nagmumula sa telepono ang tunog ng mga bagay na natamba at nabasag. Nagmamadali siyang nagpalit ng damit at sumagot, aalis na ako. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanyang sarili, at hindi siya mapakali nang marinig niyang naaksidente si Rick. Ilang araw pa lang tayong magkakilala, pero hindi ko kayang bitawan ito palagi. Medyo malayo ito mula sa Platinum Emperor's Palace dito, at aabutin ito ng hindi bababa sa 40 minuto sa pamamagitan ng taxi. Nag-aalala si Selena na baka may mangyari pagkatapos ng mahabang panahon, kaya't itinulak niya ang kanyang motorsiklo palabas ng garahe at pinaandar ito sa bilis ng kidlat. Mahigit 10 minuto lang ang inabot ni Selena para sa paglalakbay na orihinal na tumagal ng 40 minuto. Dapat ay binati ni Sol ang mga security guard. Matapos iulat ni Selena ang kanyang pangalan, pinayagan siya ng mga security guard ng hindi direkta. Pagdating niya sa Villa No. 8, may isang maliit na kasambahay na naghihintay sa labas ng pinto para gabayan siya. Kabanata 23. Para sa kaginhawaan ng pagsakay, nagsuot si Selena ng masikip na itim na leather jacket at leather na pantalon. Pagkarating ng nagmamadali, tinanggal niya ang kanyang helmet at guwantes, at ang kanyang mahabang buhok ay nahulog na parang talon sa kanyang mga balikat. Nang makita siyang lumitaw sa ganitong anyo, halos hindi mapigilan ni Sol na sumipol. Ricky, sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na hawakan ka? Sa sulok ng sala, hinawakan ni Daniel ang kanyang anak na wala ng matatakbuhan, at ang maliit na bata ay marahas na nagpumiglas sa kanyang mga bisig na parang galit na maliit na hayop, crazily shining immature little paws. Hindi. Nang makita ito, dali-daling lumapit si Selena at inagaw si Rick. Tumangala si Little Treasure sa taong paparating na nakataas ang kanyang ulo, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo sa isang segundo, pagkatapos ay ang kanyang malalaking mata ay namula,
at siya ay bumulusok sa mga bisig ni Selena, hindi binitawan. Pagtingin sa maliit na bun na cute, malambot at cute kahapon, puno ng takot ang kanyang mga mata, at nanginginig ang kanyang buong katawan, sobrang distressed si Selena. Sa sandaling nagalit siya, hindi niya alintana na ang kabilang partido ay isang kaayla hilakbot na **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 * At kumaluskos, Mr. Lu, alam ko na ako ay isang tagalabas at walang posisyon upang sabihin ang anumang bagay, ngunit may gusto pa rin akong sabihin, ang iyong paraan ng pag-aaral ay talagang napaka-problema, panahon na para sa isang bata na maging mainit kapag siya ay napakabata, hindi upang banggitin na si Rick ay nasa isang espesyal na sitwasyon, na stimulate, at walang ina sa kanyang tabi. Dapat kang maging mas matyaga at mapagparaya sa kanya. Paano ka magiging mabangis sa kanya? Hindi mo siya nakita na tatakot ka ba? Gusto mo pa siyang ipaglaban? Daniel, ako ang may kasalanan. Sol, hehe. Nang marinig ng kanyang kapatid na malinis na inamin ang kanyang pagkakamali, napuno ng pagtawa ang mukha ni Sol. Nung sinabi kong may problema sa paraan ng pag-aaral mo, sinabuyan mo lang ako sa mukha, at sinabi ni Selena na masunurin ka. Pagkarating ni Selena, nakita ni Little Treasure ang tuta ng may-ari, na masunurin. Ibang-iba siya sa maliit na leon na nagngangalit ngayon, at masunurin siyang inakay pabalik sa silid ni Selena, hindi gumagalaw. Sa sofa, marahang tinapik ni Selena ang ulo ni Rick, anong nangyari? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo kaninang umaga? Antong hininga si Sol, ano pa kaya iyon? Miss ka na ni Rick at gusto kanyang makita, pero hindi ako pinayagan ng kapatid ko. Gusto kitang tawagan, pero hindi ako pinayagan ng kapatid ko. Natatakot akong maistorbo kita. Dahil dito, nagsimulang manggulo si Rick, nakipagkulitin sa Ron, gumuho sa sala, ayaw patawarin ng kapatid ko ang masamang bisyo niya, nagka-stalemate silang dalawa, tapos naging iyong nakita, nang ikaw ay dumating. Dahil lang hindi mo ako nakita o tinawagan. Medyo mahirap intindihin si Selena. Bagamat sinabi noon ni Daniel na kasalukuyang umaasa sa kanya si Rick, ngunit gaano kalaki ang impluwensya niya. Ano sa tingin mo? Minamaliit mo ang sarili mong impluwensya. Nang makitang nalilito siya, isa-isa silang inilista ni Sol, naaalala mo ba noong araw sa bodega, nang ikaw ay nahimatay, hindi pinahintulutan ni Rick na hawakan ka ng sinuman. Ikaw, sa huli, si Kuya ang personal na nagdala sa iyo sa ospital. Sinulyapan ni Selena si Daniel, si Daniel mismo ang nagdala sa kanya sa ospital. Sa ospital din, nagising si Rick na wala ka roon, akala mo patay ka na, tumakbo ka agad, at muntik nang tumalon sa gusali, ipinakita sa kanya ng kapatid ko ang sulat na iniwan mo para kay Rick, at kumalma siya. Kagabi para makita ka, binyantaan ni Rick ang kapatid ko ng hunger strike. Tungkol naman ngayong gabi, dahil napuno siya pagkatapos mong tawagan siya, ang universal na hunger strike plan ay walang silbi, kaya nagkaroon ng ganito. Sobrang puno. Ngayong gabi ay sinabihan niya si Rick sa telepono na yayain siyang kumain, kasalanan ba niya? Kabanata 24. Masyadong informative ang mga salita ni Sol, at kinailangan ito ni Selena ng mahabang panahon para matuno ang mga ito. Tumingin siya sa maliit na tinapay na mahigpit na nakakabit sa kanya. Rick, binasag mo ba ang mga bagay dahil gusto mo akong makita? Tumango si Rick. Kumunot ang noo ni Selena. Alam mo bang mali itong gawin? Napailing si Rick. Sa wakas ay naunawaan na ni Selena kung bakit napakahigpit ni Daniel. Ang bata ay dapat na masyadong spoiled sa bahay, at nadama niya na ang lahat ay dapat na ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Naging seryoso ang tingin ni Selena, tapos si Auntie is telling you now, it's wrong for you to do this, it's something bad kids would do. Huwag mo nang ulitin, okay? Tumango si Rick, hindi maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha ni Daniel. Bagamat matigas ang ulo ni Rick, basta't tumango siya bilang pagsang-ayon, tiyak na gagawin niya ito. Para sa masamang ugali ni Rick na mag-hunger strike, pagbabanta na ikulong ang sarili, at kahit na masira ang mga bagay, sinubukan ng psychiatrist ang lahat, ngunit hindi ito binili ni Rick. Kung tungkol sa sapilitang pagwawasto, ang dalawang matatanda sa pamilya ay hindi payag na gawin ito, sa tuwing magpapatuloy sila hanggang sa kalahati, at pagkatapos ay masunurin na masunurin. Ang impluwensya ni Selena kay Rick ay tila mas malaki kaysa sa naisip niya.
Siyempre, siya ay natural na optimistiko tungkol dito. Matapos ipaliwanag ni Selena ang katotohanan kay Rick, marahan niya itong hinikayat na matulog. Well, can I change a song for you today? Masunurin namang tumango si Rick. Ahem, ano ang gusto kong kantahin? I have it. Calabash Baby Cucumber Baby ay may 7 bulaklak sa isang baging, hindi natatakot sa hangin at ulan lalalalala. Si Sol, na nakasandal sa frame ng pinto, ay sumuray-suray at muntik ng mahulog. Sa IQ ng aking munting kayamanan, paano niya nagustuhan ang gayong walang muwang na nursery rhymes? Sa huli, nalaman niya na ang maliit na lalaki ay nakinig ng may kasiyahan, at ang mas masakit ay ang kanyang sariling kapatid ay nakinig din ng buong galek. Matapos sa wakas ay hikayatin si Little Treasure na matulog, iniunat ni Selena ang kanyang baywang, halos kantahin ko ang lahat ng nursery rhymes na kilala ko sa buhay ko. Hindi alam ni Sol kung tatawa o iiyak, bakit kailangan mong kumanta ng nursery rhymes? Maaari ka ring kumanta ng iba pang mga kanta. Pinapatay ako ng mga nursery rhyme na ito. Tinali ni Selena ang kanyang mahabang buhok gamit ang rubber band sa kanyang palso, bahagyang umangat ang kanyang matengkad na phoenix na mga mata, others. Maliban sa mga nursery rhymes, ang iba pang mga kanta na alam ko ay hindi angkop para sa mga bata. Sa sandaling matapos ang mga salita, agad na lumitaw sa isip ni Daniel ang malambot at matagal na kanta ni Daniel na Flowing Light. Natuwa si Sol nang marinig niya ito, hahaha, talaga. Anong kanta? Kantahan mo ako. Bahagyang tumingin si Daniel. Sa sobrang takot ni Sol ay kumilos agad siya, napakasama niya para suruan ang kanyang kapatid. Ngayon ka lang malapit, tanong ni Daniel. Kung hindi, hindi siya maaaring dumating ng napakabilis. Hindi, nasa apartment ako, at pumunta ako dito sakay ng motorsiklo. Bilasan mo, pagmamalaki ni Selena. No wonder ganito ang pananamit mo. Ang katawan ngayon ay mas kahanga-hanga kaysa kahapon. Kahapon, para siyang duwende na masunurin sa batas, ngunit ngayon ay para siyang malaya at walang pidgel na diwata. Delikado iyan. Hindi sinang-ayunan ni Daniel ang buong mukha niya, at pagkatapos ay binigyan ng malamig na tingin si Sol kay Sol na tinawag si Selena sa sarili niyang inisyatiba. Ayos lang, magaling akong magbisikleta. Walang pakialam na iwinagayway ni Selena ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay humikab, dahil ayos lang si Rick, mauna na ako. Pagkatapos niyang magsalita, aalis na sana siya nang biglang sinabi ni Daniel, Miss Ning, I have a heartfelt favor. Matapos maalis ang halaga ng galit, agad na bumalik si Selena sa kanyang duwag na tingin, at magalang na sinabi, Mr. Lu, pakisabi sa akin, hanggat kaya ko. Ang pamilya Lu ay may kapangyarihan sa parehong itim at puti, at ang dakilang Demon King na si Lu ay isang master na makakatagpo ng dugo kapag may hindi pagkakasundo. Tiningnan ni Daniel ang kanyang anak sa silid na may seryosong mga mata, nakita na rin ni Miss Ning ang sitwasyon ni Rick, sana makalipat dito sandali si Miss Ning. Matapos pakinggan ang mga salita ni Daniel, natigilan si Selena, ha? Lumipat dito, para mabuhay. Kabanata 25. Oo, napasabunot si Selena sa kanyang buhok dahil sa kahihiyan, this isn't suitable. Kung gusto akong makita ni Rick, pupuntahan ko na lang siya anytime. Napakurot si Daniel sa gitna ng kanyang mga kilay, masyadong maraming hindi sigurado, lalo na sa gabi. Kung sakaling may mga emerhensya, masyadong mapanganib para sa iyo na magmaneho dito ng ganito. Bilang ako, hindi komportable para sa akin na dalhin si Rick doon ng madalas. Hinahanap ka. Alam kong napakahirap ng kahilingang ito, ngunit bilang ama ni Rick, gusto ko pa rin itong ipaglaban. Sana pumayag ka. Sumakit ang ulo ni Selena. Kung gumamit si Daniel ng kapangyarihan para pilitin siya, siguradong lalayo siya, pero sa katayuan at katayuan niya, taos puso siyang nagmamakaawa, lalo na sa panahong ito ng kagandahan, sa ganyang mukha, hindi talaga siya makakatanggi. Ano? Sa mga oras na ito, si Sol na nasa gilid ay nakatitig sa sarili niyang kapatid na may sambahin na mga mata. Talagang, hindi ko talaga akalain na gagamit ng ganoong high-end na paraan ang kapatid niya, at nagbukas siya ng madugong daan patungo sa Selena na naging kalamangan sa kanyang kawalan. Ang pagkakaroon ni Rick ay hindi naging hadlang niya, ngunit naging pinakamalaking tulong niya. Sa sandaling ito, sa isang putok, ang desk lamp sa bedside table ay natamba,
at biglang tumalon si Rick mula sa kama sa gulat at nagmamadaling lumabas. Hanggang sa nakita niya si Selena ay nawala ang takot sa mga mata ng maliit na lalaki, at hinagis niya ang sarili sa binti nito na parang palaso mula sa tali. Ang mga mata ng walang kapantay na takot ay nakakadurog at masakit. Nagmamadaling yumuko si Selena. Honey, bakit gising ka? Ibinaon ng maliit na lalaki ang kanyang ulo sa kanyang katawan, at ang kanyang maikling malambot na mga kamay ay yamakap sa kanyang leeg ng mahigpit. Good boy, Auntie is here, huwag kang matakot. Tinapik ni Selena ang likod ng maliit na lalaki, naamoy ang matamis na amoy ng gatas mula sa katawan ng maliit na lalaki, pakiramdam na napakakomplikado. Halatang ayaw niyang mapalapit sa mga bata, bakit hindi niya masusuklian si Rick? Mapapatulog lang ulit ni Selena si Rick, at sa kamarahang isinara ang pinto at lumabas. Nakita kong inayos na ng mga katulong ang magulong sala sa ibaba. Gaya ng inaasahan sa mga lingkod ng pamilyang Lo, hindi lang sila mahusay, kundi bihasa rin. Kahit na curious silang lahat sa pagdating ni Selena, walang nagbigay sa kanya ng pangalawang tingin, pati pabulong. Agad na umalis ng tahimik. Nang makita siyang lumabas, tahimik lang siyang tiningnan ni Daniel, hindi nagsalita, at hindi siya pinipilit. Mukhang nag-aalangan si Selena, ngunit sa pag-iisip sa paraan ng paghawak ni Rick sa kanyang damit, sa wakas ay pinalambot niya ang kanyang puso, huminga ng malalim at sinabing, "Okay, Mr. Lo, gagawin ko ang pabor na ito, at babayaran ko si Rick sa pag-iipon, siya bago ako lumabas." Medyo gamaan ang loob ni Daniel, "Salamat. Maaaring magising si Little Treasure anumang oras, mukhang hindi na ako makakaalis ngayong gabi, pero nasa apartment pa rin ang mga gamit ko." Naguguluhan si Selena. "Ayos lang, kukuha ako ng susando sa iyo." Pagkatapos magsalita, inutusan ni Daniel ang kasambahay na magpadala ng mag-aayos. Si Sol, na hindi umimik mula sa simula hanggang sa wakas, ay natulala habang pinapanood ang maladyos na pag-unlad na ito. Ito ay namumuhay ng magkasama. May gagawin ka pa ba? Pinandilatan ni Daniel si Sol. "Lalabas na ako." Kumislap ang bumbilya na hindi nagustuhan ng kapatid ko. Noong una, akala niya ay durog na ang lakas ni Selena, pero ngayon ay tila hindi fuel-efficient lamp ang kapatid niya. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi ang kanyang kapatid na lalaki ay hindi marunong pumili ng mga babae, ngunit hindi niya tinanggal ang selyo sa nakalipas na 32 taon. Dinala ni Daniel si Selena sa isang kwarto sa tabi ng kwarto ni Rick. "Mula ngayon, dito ka natitira, anong style ang gusto mo, kukuha ako ng magre-redecorate nito mamaya." Mabilis na ikan-away ni Selena ang kanyang mga kamay, hindi, aalis ako pagkatapos ng ilang araw at hindi ako nabubuhay sa lahat ng oras. Masyadong maraming problema ang pagre-repack. Walang gulo. Kinuha ni Daniel ang isang malaking bangkos ng mga susi mula sa mayordomo, at ibinigay sa kanya, "Ito ang susi ng bahay, maaari kang pumasok at lumabas kahit saan mo gusto." Ang pinto ay isang naka-code na lock, at ang code ay 571,414. Ito ang susi sa attic, kaya panatilihin itong malapit sa iyo, kung minsan ay gustong kunin ni Little Treasure ang susi at itago sa loob. Ang isang ito ay, nang makitang ibibigay na ni Daniel sa kanya ang mga susi ng kanyang safe, dali-dali siyang pinutol ni Selena. Teka. Mr. Lu, masyado kang gamaan sa akin. Hindi ka natatakot na nakawin ko ang iyong bahay ay inilikas. Anong gusto mo? Kukuha ako ng maglilipat nito para sa iyo." Seryoso si Daniel, hindi nagbibiro. Kabanata 26. Ubo-ubo-ubo, na-overwhelm si Selena sa utak ni Daniel, at nagmamadaling nagpaliwanag, "Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang." Na-addict si Daniel sa mga susi, at bigla siyang binigyan ng isa pa, "Hindi madaling mag-taxi dito, at hindi maginhawa para sa iyo na magtrabaho, kaya kunin mo ang kotse na ito at i-drive ito." Selena, bakit? Bakit saglit lang siyang nakatira dito, pero may pakiramdam siyang inaalagaan siya? Hindi. Kung ito ay isang foster care, dapat itong itago sa labas. Paano ko ibibigay sa kanya ang lahat ng susi ng pangunahing bahay at maging ang sarili kong anak? Bumagsak, malinaw na ito ang pakiramdam ng paningin ng bagong kasal. Sa hindi maipaliwanag na paraan, naisip niya ang biglaang proposal ng kasal ni Daniel noong una silang magkita.
Sa palagay niya ay marami siyang alam tungkol sa mga lalaki, ngunit ang lalaki sa kanyang harapan ay parang isang computer system na may naka-install na high-level na firewall, hindi niya ito makita. Sa sandaling ito, lumambat ang puso ko at pumayag akong manatili, hindi ko alam kung biyaya ba ito o sumpa. Nang gabing iyon, dahil masama talaga ang kalagayan ni Rick, diretsong sinamahan ni Selena si Rick na matulog sa maliit niyang kama kung sakali. Huli na ng gabi, marahang itinulak ang pinto nang walang ingay. Dahan-daang pumasok ang lalaki at umupo sa gilid ng kama. Sa ilalim ng madilim na liwanag sa ulo ng kama, ang babae ay nagpapanatili ng posture ng pagtapik kay Rick, ang kanyang paghinga ay mababaw, ang kanyang mga kilay ay banayad, ang kanyang mga labi na kasing sariwa ng mga sereses sa mga sanga ng tag-init ay malumanay na nakabukas, na parang isang walang salita na paanyaya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mapayapang liwanag ay biglang lumiwanag, at ang figure ng lalaki ay dahan-daang lumapit sa maliwanag na pulang talulot. Ang distansya sa pagitan ng hininga at amoy ay maaalis sa kaunting galaw lang, ngunit bigla siyang huminto, at sa halip ay bumagsak ang coal na kay. Sa noo ng babae. Selena, malayo pa ang lalakbayin natin. Sa susunod na umaga, akala ni Selena ay makikilala niya ang kama, ngunit hindi niya inaasahan na makakatulog siya ng maayos. Natural na nagising siya na wala man lang panaginip. Nang magising siya, nalaman niyang nagising na si Rick. Hawak ng maliit na lalaki ang libro at nakaupo sa tabi niya, seryosong nakatingin dito, nang hindi gumagawa ng ingay. Halatang masunurin, hindi ko talaga maisip na mababaliw si Rick. Good morning, baby, umupo si Selena na niyakap ang kobrekama at magiliw na binati. Kaagad na iniangat ni Little Treasure ang kanyang ulo mula sa mga libro sa pagkagulat. Bagamat hindi siya nagsasalita at hindi gaanong nagbago ang ekspresyon niya, kitang-kita ni Selena ang magandang mood mula sa mga mata niyang nangungusap. Inabot ni Selena ang kanyang kamay upang i-flick ang magulo na buhok sa ulo ng maliit na tinapay sa nakakatawang paraan, walang pasok ngayon si auntie, kaya makakasama kita sa bahay buong araw. Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang maliit na lalaki ay halatang mas masaya, at bahagyang itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig. Ang cute ni Selena na duguan, hindi niya napigil ang niyakap ang maliit na mukha nito at pinunasan ito, baby, smile more, ang cute-cute mo pag ngumiti. Pagkatapos maligo, nakahanda na ang almusal sa ibaba. Hindi nakita ni Selena si Daniel, at hindi siya hiniling ng kasambahay at mga katulong na kumain ng magkasama, kaya napagpasyahan ni Selena na pumunta siya sa kumpanya. Pagkatapos ng almusal, medyo nag-aalala pa rin si Selena kung paano aalagaan ang bata, paano kung hindi niya ito maalagaan. Dahil dito, hindi nangyari ang lahat ng kinatatakutan niya. Kinaumagahan, nakahiga siya sa sofa para basahin ang script, habang si Rick naman ay nakahiga sa katabi niyang mesa at sub-sub sa pagbabasa o pagguhit. Ang dalawa sa kanila ay hindi nag-istorbo sa isa't isa at nagkasundo ng maayos. Isang beses lamang lumitaw ang alipin sa gitna, at dumating upang maghatid ng mga merienda at prutas, at ang kanyang mga galaw ay napakagaan, na tila natatakot na makagambala sa kanya. Mukhang tahimik talaga si Rick. Kabanata 27. Sa sulok, tahimik na pinagmamasdan ng matandang mayordomo ang dalawang tao, isa malaki at isa maliit, sa sala. Nalaman niya na hindi ginawa ni Selena ang kanyang paraan upang pasayahin ang young master gaya ng nahulaan niya, ngunit nakatuon sa pagbabasa ng script sa buong umaga. Para naman sa young master, tumingin siya sa calligraphy at painting gaya ng dati, at parang hindi naman ito naiiba, pero kapag pinagmamasdan niyang mabuti, paminsan-minsan ay sinisilip niya si Selena, na may masigla at nakakapanatag na ekspresyon sa kanyang mukha, maliit na mukha. Marahil dahil ang isang babae na masyadong maganda ay palaging nagpaparamdam sa mga tao na hindi sigurado. Labis ang pag-aalala ng matandang kasambahay nang una niyang makita si Selena, sa takot na baka lokohin niya ang young master. Ayon sa kasalukuyang mga obserbasyon, medyo ligtas siya, ngunit hindi ko alam kung gaano katagal niya kayang magtiis. Kailangan mong malaman kung gaano karaming mga kababaihan sa kabisera na ito ang nakatitig sa posisyon ni Mrs. Lu, sinusubukang gawin ang lahat ng posible upang maging madrasta ni Rick. Para sa kadahilanang ito, nangyari ang isang masamang insidente 2 taon na ang nakalilipas, na naging sanhi ng young master na. Kaya sa pagkakataong ito,
Nang makitang lubos na nagtiwala ang panganay na young master sa babaeng iyon, hindi siya pinigilan ng pangalawang young master, at kahit ang young master ay nagustuhan ang hitsura ng babaeng iyon, talagang nag-aalala siya at kailangan niyang tumulong sa pag-iwas, ito. Bago ko namalayan, mahigit 2 oras na ang lumipas. Halos natapos na ni Selena ang pagbabasa ng script, at ang pagpipinta ni Rick ay tapos na, kaya kinuha niya ito upang ipakita sa kanya. Tumangala si Selena, puno ng pagtataka ang kanyang mukha, ito ba ang painting ko? Hindi ko talaga masabi, mukhang tahimik si Rick, pero Fauvism ang painting style niya. Ang mga Fauvist na pintor ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang kagustuhan sa paggamit ng maliliwanag at mabibigat na kulay, at paggamit ng diretso at magaspang na brushwork upang lumikha ng malakas na epekto ng larawan upang maipahayag ang kanilang panloob na damdamin. Bagaman kakaiba ang mga proporsyon ng mga karakter sa pagpipinta na ito at kakaiba ang istruktura, ngunit ang mga katangian ng mga karakter ay tumpak na nakuha, kaya nakilala ni Selena sa isang sulyap na ang tao sa pagpipinta ay ang kanyang sarili. Tumango si Rick habang hawak ang painting na medyo kinakabahan na parang nag-aalala na hindi niya ito magugustuhan. Talagang, napakaganda. Maaari ko bang kuhanan ito ng larawan at gamitin ito bilang desktop ng telepono? Hindi sinasadya ni Selena na purihin si Rick, ngunit siya mismo ay talagang gusto ang estilo ng pagpipinta ng Fauvist, at gusto ang malakas na kaibahan ng kulay. At ang level ni Rick, base sa kanyang pag-unawa sa mga painting, ay nasa level na ng master. Nahihiyang itinikom ni Rick ang kanyang mga labi, at direktang isinuot ang painting sa kanyang mga bisig. Tinuro ni Selena ang sarili, gusto mong ibigay sa akin. Tumango si Rick, salamat. Gustong-gusto ko ito. Niyakap ni Selena si Rick at Kay. Ang malambot niyang pisngi. Napatulala ang maliit na tinapay, pagkatapos ay namula ang kanyang mukha, at ang mapurol na mga mata ay naging mas buhay. Isang malaki at isang maliit ay mainit na nagkakasundo nang marinig ni Selena ang mga yabag sa itaas ng kanyang ulo. Tumangala siya sa direksyon ng tunog, at nakita niya si Daniel, nakasuot ng pambahay na damit, magulo ang ayos ng buhok pagkagising, naglalakad pababa ng hagdan ng tamad. Bagamat kaakit-akit ang nakasanayang pag-iwas ni Daniel, ang tamad na hitsura na ito ay ibang-iba sa kanyang karaniwang hitsura, kaya't ito ay mas nakamamatay, at ito ay walang pag-asa na sexy. Matagal bago na pagtanto ni Selena, Mr. Lu, hindi ka pumasok sa trabaho ngayon. Hindi ba Lunes ngayon? Well, nagpapahinga ako ngayon. Tumango si Daniel. Hindi nakapagtataka na naisip ito ni Selena. Katatapos lang niyang makipag-negotiate sa isang big deal, kaya normal lang na magpahinga siya ng mabuti. Marunong din pala matulog ng late si Lu *********, at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng distansya ay naging mas malapit. Kabanata 28. Ang unang portrait painting ng Little Treasure, sabi ni Daniel pagkatapos masulyapan ang painting sa kamay ni Selena mula sa gilid ng kanyang mata. Talaga. Isang karangalan talaga iyon. Tuwang-tuwa si Selena. Anong gusto mong tanghalian? Tanong ni Daniel. Tila hindi lamang nakatira dito kundi pati na rin ang ritmo ng pagkain. Magsasalita na sana si Selena nang biglang tumunog ang cellphone niya. Si Janice pala ang tumatawag. Hindi mo naman gustong makipaglaro ulit sa kanya, di ba? Hello, Miss Chang. Selena, 12:00 ng tanghali, ang The World ay magdaraos ng launch ceremony, sa Pearl Hotel, huwag magpahuli. Ano? 12:00 ng tanghali, 12:00 ngayon. Oo, ngayon. Ate Chang, bakit hindi mo ako pinaalam ng maaga? Malapit na mag-11:00. Bakit hindi muna, hindi ba't naabisuhan kita ng 1 oras ng maaga? 1 oras, wala akong sapat na oras sa kalsada, hindi pa banggitin na kailangan kong magpalit ng damit at magayos. Sariling negosyo mo ito, huwag mo akong pakialaman, busy ako ngayon, ibaba mo ang tawag. Pagkatapos magsalita ay ibinaba niya ang telepono ng malakas. Chang, tito ang tawag ko sayo. Binaba ni Selena ang phone niya. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay natigilan si Selena. Natigilan si Rick, natigilan din si Daniel. Pinunasan ni Selena ang kanyang mukha, gusto niyang maghukay ng butas at may baon ang sarili dito. Tuwang-tuwa ako, nakalimutan kong nasa Lujay pa ako, at may mga bulaklak ng inang bayan sa tabi ko.
Wala siyang balak magpanggap na babae sa harap ni Daniel, pero masama kung spoiled niya si Rick. Ahem, little treasure, nagkunwari kaming hindi namin narinig ngayon lang. Hindi mo pwedeng pag-alitan ang mga tulad ni Auntie, kasi kanina lang napag-alitan si Auntie. Seryosong paliwanag ni Selena. Kinusot ni Rick ang kanyang mga mata at tumango na kalahating naiintindihan. Isang ngiti ang sumilay sa mga mata ni Daniel. Anong problema? Kinagat ni Selena ang kanyang mga ngipin. Ang seremonya ng paglulunsad ng The World ay nagsimula sa 12 ng tanghali ngayon, ngunit ito ay halos 11, at ang aking manager ay tumawag upang ipaalam sa akin na aabutin ng hindi bababa sa 50 minuto upang makarating sa Pearl Hotel. Dapat ba akong magpakita ng walang makeup? Bakit hindi? Wala kang sapat na makeup. Saglit na natigilan si Selena. Hindi niya inaasahan na napakagaling ni Daniel sa pagsasalita. Napakamot siya ng ulo sa kahihiyan at sinabing, "Oy, pinuri ni Master X si Xiao. Pero kailangan ko pa ring mag-makeup sa okasyong ito." Kagandahang asal, ang pinakamahalagang bagay ay nawalang angkop na damit para sa isang sandali, at pagkatapos ay magkakaroon ng napakaraming media. Iniinis ako hanggang sa mamatay. Sandali lang. Itinaas ni Daniel ang kanyang kamay bilang senadoryas na kumalma siya at saka kinuha ang kanyang cellphone sa bakuran para tumawag. Makalipas ang 10 minuto, may dumating na lalaki na humihingal. "Ginoo, Lou, dinala mo lahat ng hinihingi mo. Gusto mo bang magsimula ngayon?" Ang bisita ay nakasuot ng ripped jeans, isang kulay abong cotton at linen na pang-itaas, at isang signature dark blue na hikaw sa kanyang kaliwang tainga. Nagulat si Selena nang makitang pamilyar ang mukha ng bisita. Siyempre, ang pamilyar na mukha ay nangangahulugang kilala siya ni Selena, ngunit hindi niya kilala si Selena. Si Arthur, ang queen stylist ng aktres na si Suyimo, ay ang magician sa ilalim ng Shengshi Entertainment na ginagawang magic ang pagkabulok. Siya na ang maliit na Shami ay nakamasid lamang mula sa malayo. "Sino ito?" Naghinala si Selena. "Hindi mo siya kilala?" tanong ni Daniel. "Siyempre, kilala ko ang sikat na Arthur. Ngunit ano ang ibig mong sabihin sa pagtawag sa kanya?" "Of course, I'm styling you," sabi ni Daniel sa natural na tono. Natakpan agad ng itim na linya ang buhok ni Selena. Pumunta siya sa tenga niya at hininaan ang boses. You actually let someone from Shengshi Entertainment do my styling? Nagkamali ka ba? Hindi mo ba alam na isa akong artista sa Star Entertainment? Shengshi Entertainment kayo at Empire Entertainment ay magkaribal. Ano ngayon?" Si Daniel ay may dominanteng ekspresyon ng CEO. Kabanata 29. Ano ngayon? Hindi nakaimik si Selena. "Boss Lou, sobrang siko mo para tumulong sa mga artista mula sa ibang kumpanya, ginagawa ba ito ng mga empleyado mo?" Mukhang hindi niya alam, at hindi siya sikat ngayon, kaya tiyak na hindi siya kilala ng dakilang Diyos na ito. Talo talaga siya kay Daniel. Pagkatapos ng lahat, ang Shengshi Entertainment ay isang subsidiary din ng iyong Lou Corporation. Bagamat si Sol ang namamahala sa Shengshi ngayon, ang boss sa likod ng mga eksena ni Shengshi ay si Daniel, ang presidente ng Lou Corporation. Nagsimulang makilahok ang Lou Group sa industriya ng entertainment 5 taon na ang nakakaraan, nakuha ang Shengshi Entertainment, at lumikha ng isang entertainment empire. Nagmula ito sa likuran, at ang katayuan nito ay malapit sa pinakamatanda at kasalukuyang nangunguna sa industriya, ang Empire Entertainment. Kaya makikita kung gaano kahigpit ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang kumpanya ngayon. Ang dalawang kumpanya ay magkasalungat sa isa't isa mula sa mga artista hanggang sa mga tagapamahala hanggang sa mga katulong na makeup artist at stylist. Basta may mga artista sa dalawang kumpanyang ito sa iisang set, siguradong maglalaban sila. Nagtaas ng kamay si Daniel at tumingin sa relo niya. Nasa pinto ang sasakyan ni Yaya. "Pwede ka magayos at magayos sa pagpunta doon, may oras pa, ikaw na bahala kung pupunta ka o hindi." Nahirapan si Selena sa pananakit ng atay, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Go." Dahil wala nang pakialam si Daniel, ano pa ba ang dapat niyang pakialam? Nang makitang sumusunod sa kanya si Daniel, nagulat si Selena. "Pupunta ka rin ba? Kung hindi, sino ang magdadrive? At gusto ni Rick na manatili sa iyo kahit sandali." Muli na namang tinanggap ang tono, na para bang nagsasabi siya ng totoo at nagtatanong siya ng mga katangahan.
Malakas na tumango si Rick sa gilid. Okay. Sa wakas, kasama ang stylist na si Arthur, sabay na sumakay ang apat sa Yaya van. Hindi man lang nagpalit ng damit si Daniel. Nakasuot pa rin siya ng damit pambahay. Siya ang nagmamaneho sa harap. Si Selena at Arthur ay nasa likod na upuan, at si Rick ay nakahiga sa likod ng upuan at nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Maingat na tiningnan ni Arthur si Selena, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang labis na paghanga. Ang dalagang ito ay may perpektong katangian ng mukha at napakagandang pundasyon ng balat. She basically don't need to move much, light makeup lang sapat na. Hindi ko lang alam kung ano ang gusto mo ngayon, miss. Anong klaseng okasyon ang dadaluhan mo, para makapili ako ng damit para sa iyo? Well, ito ay isang seremonya ng pagbubukas ng pelikula. Natakot si Selena na magtanong pa ang kabilang partido at pagkatapos ay malaman na siya ay isang artista mula sa Empire, at binugbog siya. Buti na lang at hindi na nagtanong pa si Arthur, tumango siya bilang pag-unawa, at nagpatuloy sa paglalagay ng makeup para sa kanya. Pagdating nila malapit sa opening ceremony, katatapos lang ng complete outfit ni Selena, at napaka-precise ng timing. Pinatay ni Daniel ang makina at ipinarada ang sasakyan, nakaakbay ang mga braso sa likod ng upuan, at napunta ang mga mata sa babaeng nakaporma na sa likod ng sasakyan. Paano ito? Kinakabahang tanong ni Selena. Mabuti. Hindi madaling sabihin ang totoo mula sa mabagsik na bibig ni Daniel, hindi banggitin si Rick na nakatitig sa kanya na nakataas ang maliit na ulo sa pagkamangha. Nakaramdam agad ng kumpiyansa si Selena, at saka humihingi ng tawad kay Rick. Honey, sorry for my slip of the tongue, but auntie promises na tatapusin mo ng mabilis ang trabaho at babalik ka para samahan ka. Ang little treasure ay kumapit sa mga braso ni Selena nang may pag-aatubili ng ilang sandali. Alam niyang nagmamadali siya, mabilis siyang binitawan nito at kumaway sa kanya. Sa pagtingin sa dalawang tao sa likod niya, isang malaki at isang maliit, ang puso ni Selena ay namamaga, puno ng. Matagal na lumalaban ng mag-isa, ito ang unang pagkakataon na magkaroon ako ng ganito kainit na pakiramdam. Pagkaalis ni Selena, natural na pinalitan ni Arthur ang driver. Hindi na napigilan ni Arthur ang kanyang chismis, at maingat na nagtanong habang nagmamaneho, Boss, sino ba ang babaeng iyon kanina? Ito ba ay isang bagong artista na na-recruit ng aming kumpanya? Bakit hindi ko nakita kanina? May babae talaga sa tabi ng amo nila, napakalaking balita. Itinagilid ni Daniel ang kanyang baba, at hindi nagmamadaling sumagot, isang entertainer mula sa Empire Entertainment. Arthur, sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng mukha ni Arthur ay naagrabyado na parang nakain ng pusa. Mga boss matatanda, pinapagawa mo talaga sa akin ang pag-estilo para sa mga artista ng Empire. Anong klaseng gulo ang nangunguna sa pagtataksil at pakikipagtulungan sa kalaban ng amo? Hoy! Naghahanap man ng young lover ang pangalawang young master, siguradong hindi siya maghahanap ng artista mula sa Empire, okay. Kung ang pangalawang young master ang nakaupo dito, talagang papagalitin niya ito ng mga matuwid na salita. Ngunit ito ang dakilang hari ng demonyong si Daniel. Kaya't maso-suffocate lang siya hanggang sa mamatay ngunit hindi man lang naglakas loob na umutot. Ang lalong ikinabahala niya ay ang labis niyang pag-aalinlangan na ang hindi kilalang artistang ito mula sa Empire ay magiging preparatress, tama. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang babae na maaaring magpaganda sa maliit na prinsipe. Hindi madali. Kabanata 30, ang pagbubukas ng seremonya ng Ang Mundo. Ang mga pangunahing tagalikha ng mga tripulante ay naruroon lahat, ang mga kumikislap na ilaw ay dumating at umalis, ang media ay parang ulap, at mayroong maraming mga tagahanga sa labas na nakarinig ng balita. Karamihan sa media ay nakapaligid kay Susie, na gumanap bilang babae, at Zhao Sizhao, na gumanap bilang lalaki. Ang isa ay ang nangungunang babaeng bituin ng Empire, at ang isa ay ang pinakamahusay na aktor ng Academy Awards. Ang kombinasyon ng dalawang gilid ng kipot, ang kombinasyon ng mga gwapong lalaki at magagandang babae, ay natural na nakakaakit ng pansin. Susie, alam nating lahat na kayo ni Sizhao ay nagtutulungan bilang mag-asawa sa pagkakataong ito. Ito na ang pangalawang beses na nagkatrabaho kayo bilang mag-asawa. I wonder if you will fall in love with a man like Sizhao in real life. Haha. Talagang kaakit-akit si Sizhao, ngunit hindi,
wala akong anumang labis na puso para sa kanya. Sa sandaling nahulog ang mga salita, nagsimulang magbuo ang lahat ng media. Inihayag ni Susie ang balita na nagkaroon siya ng kasintahan noong 1 taon, at ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ay nagtungo upang hukayin ang nasa loob na kwento. Nalaman nila na ang kabilang partido ay talagang anak ni Su Hongguang, ang boss ng Yifeng Group. Matangkad, gwapo at mayaman, na agad ikinainggit ng lahat. Bagamat labis na nalungkot ang mga tagahanga, ngunit ang mga tagahanga ngayon ay hindi gaanong kasuklam-suklam sa kasal at pagmamahala ng kanilang mga idolo tulad ng dati. Karamihan sa kanila ay naghahangad pa rin na makahanap ng manliligaw ang kanilang mga idolo. Hindi nabawasan ang kasikatan ni Susie mula nang isapubliko niya ang kanyang relasyon, ngunit sa halip, ang mga paksa tulad ng matangkad, gwapo at mayaman na kasintahan, at nagwagi sa buhay, ay patuloy na nagpapanatili ng kasikatan. Si Zhao Sizhao na nasa tabi niya ay napakahusay ding sumagot, napahawak sa kanyang dibdib at nalungkot, Miss Shangguan, napakalupit mo, binigay ng haring ito ang buong puso ko. Sa pagkakataong ito si Susie ang gumanap bilang babaeng lead na pinangalan ng Shangguan Yingrong, at si Zhao Sizhao ay gumanap bilang isang prinsipe. Ang mga mamamahayag ay tumawa at tinukso si Zhao Sizhao pagkatapos marinig ang mga salita, at ang kapaligiran ay napakasigla. Sa pagkakataong ito, bukod sa mga aktor na gumanap bilang lalaki at babae na lead, ang pinakanakatawag ng pansin ay ang aktor na gumanap bilang pangalawang babaeng lead, kaya pinalibutan din ni Guo Qixing ang isang grupo ng mga tao. Director Guo, bakit hindi mo nakita ang artista ni Meng Chang? Pupunta ba siya ngayon? Siyempre. Ito ay usap-usapan na si Jia Qingqing ay nabigo sa pag-audition noon dahil akala mo ay hindi sapat si Jia Qingqing. Totoo ba ito? Ang tanong na ito ay malinaw na sinadya upang pukawin ang gulo. Gayunpaman, si Director Guo ay isa ring matandang Jiangho, at nagsasalita siya ng walang kamali-mali. Ang papel ni Meng Chang ay may mataas na pangangailangan sa hitsura ng isang aktor, ngunit hindi lamang ang hitsura ang pamantayan. Tiyak na maayos ang hitsura ni Jia Qingqing, ngunit pakiramdam nito ay malayo ito sa aming mga kinakailangan. Mayroon pa ring tiyak na puwang. Balita ko baguhan ang artista ni Meng Chang, di ba? Dahil napaka-demanding ng role ni Meng Chang kung gagamit siya ng bagong dating, makokontrol ba niya ito ng buo? Ano ang nangyayari ngayon, kulang pa ba ang mga pulang sobra? Ang mga tanong ng reporter ay naging matalas, at lahat sila ay nakatutok sa pangalawang babae. Maghihintay ang tanong na ito hanggang sa lumabas ang ating drama, maghihintay at makakakita ang lahat. Tumanggi pa rin ang mga reporter na bitawan ang tanong na ito at agresibong nagtanong, Director Guo, mas maganda ba ang aktor ni Meng Chang kaysa kay Jia Qingqing? Hindi pa tapos. Oo, mas maganda siya kay Jia Qingqing. Napakagandang once in a century, kapag nakita mo si Selena, tingnan natin kung maglakas loob kang ipagmalaki si Jia Qingqing ng ganyan. Bueno, bawat isa ay may kanya-kanyang merito, bawat isa ay may kanya-kanyang merito. Malalaman mo kapag dumating ang mga tao. Naiinip na si Guo Qixing sa pagtatanong, sa sandaling ito, napadaan siya sa isang grupo ng mga reporter at nakita niya ang isang tao na sumulpat sa dulo ng red carpet. Nagulat ang kanyang mga mata ng 3 segundo bago siya gumaling, at pagkatapos ay ngumiti siya, hindi, si Cao Cao at Cao Cao ay darating. Kabanata 31. Pagkatapos magsalita ni Guo Qixing, mukha siyang optimistiko. Oo nga, pagkatapos tumingin ang lahat ng mga reporter sa direksyon na itinuro ni Guo Qixing, ang una nilang reaksyon ay natulala. Ngayon ay nakasuot si Selena ng isang maliit na pulang hollow lace na damit. Tamang-tama ang disenyo ng baywang, ganap na ipinakita ang kanyang kaakit-akit na baywang, at ang neckline ay nagsiwalat ng kanyang magandang collarbone. Ang kulay na ito ay mas mahirap kontrolin kaysa sa pula, at ito ay gawa sa puntes. Bagamat napakaganda ng disenyo, ito ay isang bulgar o katawa-tawang salita para sa mga ordinaryong tao kung hindi nila ito maisuot ng maayos. Ngunit ang damit na ito ay tila ginawa para kay Selena. Ginawa nito ang kanyang hitsura na maliwanag at kaakit-akit, nakasisilaw na maganda. Nang piliin ng stylist ang palda na ito para sa kanya, naramdaman mismo ni Selena na hindi niya ito makontrol, ngunit pagkatapos ng itaas na katawan, nakumbinsi siya. Gaya ng inaasahan sa gininto ang haplos ng Shengxi Media,
Masyadong nakakalason ang kanyang paningin, at minsan pa lang niya itong nakilala, at mas kilala niya ang kanyang sarili kaysa sa kanyang sarili. Tungkol naman sa paglalakad sa red carpet, bagamat ito ang unang pagkakataong formal na dumalo si Selena sa ganoong okasyon, siya ay isang aktres kung tutuusin, at nakilala niya ang mga karakter ng iba't ibang personalidad at industriya, natural kasama ang malalaking bituin, at umarte sa mga drama ng ilang beses. Hindi naman siya mahirap maglakad sa red carpet. Bawat hakbang, bawat ngiti, bawat galaw ay tama, at tumpak na mahanap ang posisyon ng camera, na nagbibigay ng pinakamagandang ekspresyon. Ang mga reporter ay natulala ng mas matagal kaysa kay Director Goo, at matagal bago sila bumalik sa kanilang katinuan. Ito, si Selena ba ito, ang aktor na gumanap bilang Meng Change? Isang maliit na bagong dating na walang anumang mga obra maestra. Ito, mukhang napakaganda. Walang mga salita upang ilarawan ito ay maganda. Lahat sila ay nagtatanong kay Direk Goo kung sino ang mas maganda, si Jia Qingqing o si Selena. Hindi katakatakang mali ang ekspresyon ni Director Goo sa mga oras na iyon, katawa-tawa para sa kanila ang tanong na ito. Sa harap ng kahangahangang tao ni Selena, si Jia Qingqing, na palaging kilala sa kanyang kagandahan, ay tuluyang nawala sa karamihan. Hindi lang ang kanyang hitsura, kundi pati na rin ang aura ng bagong dating na ito, hindi siya mukhang bagong dating, matikas at mapagbigay ang kanyang mga kilos, at naglalabas pa siya ng likas na maharlika. Naglakad si Selena sa gitna ng red carpet, nagpost ng ilang random na post para kunan ng litrato ng media, pagkatapos ay tumalikod, kinuha ang panulat mula sa tray, at pumirma sa sign-in wall. Matapos lumingon ay may pumutok na naman at ang tunog ng pagpindot ng shutter. Ang palda na ito ay dinisenyo na may bukas na likod. Nang pinili ng estilista ang palda na ito, ang bukas na likod ay isa ring napakahalagang dahilan. Dahil sa sobrang ganda ng butterfly bow ni Selena, masasabing ito ang pinaka-sexy at kaakit-akit na parte ng kanyang buong katawan, kung hindi ito ma-expose, sayang ang pera. Noong nakaraan, karamihan sa mga artista sa red carpet ay gustong ipakita ang kanilang mga birth at loas para makakuha ng atensyon, ngunit nakahanap si Selena ng ibang paraan, na higit sa isang antas ng high-end. Matapos ang pagpatay sa hindi mabilang na mga rolyo ng pelikula, sa wakas ay oras na para sa pakikipanayam. Napakalungkot ng mga reporter at kaibigan ngayon. Dahil ang mga tanong na inihanda nila ay pawang, sa tingin mo ba ay kakayanin mo si Meng Chang, ang masamang babae na nagdulot ng kaguluhan sa bansa? Alin sa tingin mo ang mas maganda kaysa kay Jia Qingqing? May dahilan ba iyon? Ngayon lahat ng mga tanong na ito ay walang silbi. Kahit sinong hindi bulag ay alam na walang audition insider, masyadong convincing ang mukha na ito. Siya ang pinakaangkop na Meng Chang. Kaya ang mga reporter ay nagsimulang magtanong sa lugar. Miss Ning, maari ba akong magtanong, ang mga damit ba sa iyong katawan ay yari sa kamay ng taga-disenyo na si Karl Lagerfeld? Napatulala si Selena. Ano ba itong damit na ito na haute couture ni Karl Lagerfeld? Hinahayaan lang siya ng milyon-milyong damit na isuot ito ng basta-basta. Magiging manloloko ba ang dakilang Demon King na si Lu? Gayunpaman, ang mas nakakatakot na bagay ay darating pa. Kaagad pagkatapos, isa-isang inilista ng reporter ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nagtanong, Miss Ning, si Arthur ba ang iyong stylist? Nakikita mo ba ito? Mapupungay ang mata mo. Kabanata 32. Hindi, mali yata ang nabasa ko, buti na lang, bago pa makasagot si Selena, tinanggihan ng reporter ang tanong niya. Marahil dahil sa wakas ay naalala na niya na halatang artista ng Empire si Selena, paano kaya ang stylist niya ay si Arthur, ang queen stylist ni Su Yimou ng Shengxi Entertainment? Nakahinga ng maluwag si Selena, sa takot na magtanong muli sila ng mga katulad na tanong, nagmadali siyang sinabi, "Tutal, ngayon ang opening ceremony ng The World, kaya dapat magtanong ang lahat tungkol sa pelikula." So, Miss Ning, ito ba ang iyong unang paggawa ng pelikula? May nagtanong sa crowd. Siyempre hindi, I've been on film crews since college, pero wala akong masyadong roles before, kaya hindi ako kilala ng lahat. Matapat na sagot ni Selena, hindi alintana ang kakaunting resume niya. Maaaring hukayin ng media ang lahat ng mga sitwasyong ito, kaya mas mabuting ipaliwanag ito ng mapagkumbaba.
Hindi ko alam kung anong mga papel na ginampanan ni Miss Ning noon. Normal lang ang tanong na ito, pero medyo nakakahiya kay Selena, pero dahil nagtanong ang kabilang partido, hindi niya maiwasang sumagot. I've acted in, sinimulan ni Selena na bilangin ang mga papel na ginampanan niya pagkatapos bumalik sa China. Sa loob ng 4 na taon ng pag-aaral sa ibang bansa, ginugol niya ang lahat ng kanyang bakanteng oras sa mga tauhan ng pelikula. Naging part-timer siya sa maraming kilalang drama, at nagkaroon ng maraming tungkulin. Sa ilalim ng mga pangyayari na karaniwang hindi gustong gumamit ng Chinese, Selena hindi madaling magkaroon ng ganoong resume. Ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang karanasan sa ibang bansa ay dahil sa kanyang walang katotohanan na kasaysayan ng relasyon noong siya ay unang pumunta sa ibang bansa. Bagamat lahat sila ay mga normal na kontak na hindi lumalabag sa moralidad, ang mga pagkakakilanlan ng kanyang mga ex-boyfriend ay tila masyadong kapansin-pansin. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay isang trabaho na maaaring ibenta. Kung punong-puno siya ng chismis kapag nagdedebo, para lahat ng atensyon ng publiko ay nakatuon sa kanyang mga pribadong gawain, baka makakuha siya ng pansamantalang exposure, ngunit hindi ito maganda para sa kanya sa katagalan, bumuo. Sinubukan ni Selena ang kanyang makakaya upang alalahanin ang mga papel na ginampanan niya na maaari niyang pag-usapan pagkatapos bumalik sa China, ngunit ang mga reporter ay naiwang tulala pagkatapos sabihin ito. Ano ang pag-arte nito? Ang ginang, ang vixen, ang mangkukulam, ang bumpkin, ang brain-dead na babae, at maging ang mabangis na matandang babae. Napakalaking kagandahan, anong uri ng libangan ito? Bakit ba ang hilig ko laging gampanan ang mga ganitong awkward roles? Oo naman, may nagtanong, bakit lahat ng kontrabida ginagawa mo? Siyempre, imposibleng ilantad ni Selena si Janice sa ganoong okasyon, kaya mahinahon niyang sinabi, hindi ko ito pinansin. Para sa akin, ang pag-arte ang pinakagusto kong career. Bawat papel ay may kanya-kanyang buhay, gaano man ito kalaki o kaliit. Maharlika at mapagpakumbaba. Pagkatapos ay nagtanong ang media ng ilang higit pang mga katanungan, at sinagot sila ni Selena ng perpekto nang walang anumang paunang tagubilin mula sa manager. Si Go Kisheng sa gilid ay tumingin sa kanya ng paulit-ulit, ang galing talaga ng babaeng ito. Sa ganoong mga kwalifikasyon at emosyonal na katalinuhan, siya ay nasa industriya sa loob ng 1 taon, at hanggang ngayon lang siya nakakuha. Old Wang, ano sa palagay mo? Makahulugang sinabi ng producer na si Wang Taihee, bulag man ang mga executive ng Empire Entertainment, o. Pagkatapos magsalita, binigyan niya siya ng, naiintindihan mo, na tingin. Malinaw na sinadyang pigilan siya ng isang taga-emperyo. Mukhang nanghihinayang si Go Kisheng, nakakaawa naman ang magandang panla. Ang ginto ang laging kumikinang, tsaka, wala ba siyang bowl na katulad mo? Tumawa si Wang Taihee. Sa sandaling ito, naputol ang mga kuko ni Susie sa kanyang palad, at ang kanyang mukha ay napakapangit na halos hindi na niya makayanan ang gayong okasyon. Hindi niya akalain na sinadya ni Janice na hilingin kay Selena na ipaalam pansamantala si Selena para magpakatanga siya sa opening ceremony, pero sa huli ay nagpakita siya sa finale, na nagpagulat sa audience. Din it, milyon-milyon ang halaga ng outfit ni Selena and that outfit alone. Saan siya nakakuha ng napakaraming pera? Pwedeng orkilahin ang mga damit at alahas, pero sino ang nagpamukha sa kanya ng ganito? This country bumpkin, she underestimate her. Kabanata 33. Susie, si Selena ang iyong nakababatang kapatid na babae. Tungkol sa partisipasyon niya sa role ni Meng Chang, ano ang gusto mong sabihin? Sa sandaling ito, tinanong ng isang reporter si Susie tungkol sa problema ni Selena. Agad na bumalik si Susie sa isang kalmado at eleganteng ekspresyon, at taos-pusong sinabi, ang little junior sister ay napakahusay, sa palagay ko ay hindi niya pababayaan ang lahat. Tungkol naman sa mga tanong ng reporter tungkol kay Selena, pinuri silang lahat ni Susie. Inakala ng mga taong hindi nakakaalam na sinusuportahan niya ang nakababatang kapatid na babae, ngunit malinaw na alam ni Selena na ang mga intensyon ni Susie ay masama. Hindi niya siya tinutulungan, ngunit nais niyang purihin siya. Itinaas niya siya sa langit bago simulan ang makina, at ginawa ang labas ng mundo na magkaroon ng napakataas na inaasahan para sa kanya. Kung hindi siya mag-iingat sa oras na iyon, siya ay bombarded ng masama.
Sayang nga lang at hindi niya hahayaang magkaroon ng pagkakataon ang makamandag na plano ni Susie na maisakatuparan. 5 buong taon na niyang ni-recharge ang kanyang enerhiya. In terms of acting skills, she is confident na lahat ay makumbinsi. Gusto mo akong patayin. Pagkatapos ay maghintay at tingnan. Sa wakas natapos na rin ang media interview session. Makahinga na sana ng maluwag si Selena pero pinigilan siya ni Janice. Selena, saan mo nakuha itong damit? Huwag asahan na babayaran ka ng kumpanya. Ikaw ang pangalawang babaeng lead, sino ang papayag na gumawa ng ganoong kataas-taasang ingay, naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Saway ni Janice pagdating niya. Sinuklay ni Selena ang mahaba niyang itim na buhok na natural na medyo kulot, at maluwag na sinabing, ayoko rin. Bakit pinilit ni Sister Chang na maglaro ako sa finale? Ikaw. Pinigilan ni Janice ang galit niya sa dami ng tao sa kasalukuyan. Kapag kumain ka mamaya, huminahon ka sa akin, huwag kang magsalita ng kalokohan at ipahiya ang kumpanya, hindi magaling uminom si Susie, tandaan mo tigilan mo siya, galing sa inuman. Naririnig mo ba ako? Hindi napigilan ni Selena na mapamura, titigilan ko siya sa pag-inom. Miss Chang, nananaginip ka ba? Ayos lang ako kung hindi ko siya binuhusan ng alak. Sina Janice at Susie ay nasa iisang bangka, gaano man siya kalipan, wala itong silbi, kaya hindi na siya kailangang bilhin. Kung siya ay medyo matigas, Janice ay magkakaroon ng ilang mga pag-aalinlangan at hindi maglakas loob na pumunta sa masyadong malayo. Galit na galit si Janice sa kanya, Selena, talented ka talaga, pero second girl ka lang, hindi mo man lang ba alam ang apelyido mo? Wala nang pasensya si Selena na harapin siya, kaya tumalikod na siya at umalis. Napatingin si Janice sa likuran ni Selena na papaalis, kahit isang solong likod ay samasagi sa panaginip ng mga tao. Siya ay hindi maipaliwanag na nataranta. May premonition siya kanina, na baka hindi niya mapigilan si Selena. Ang babaeng ito ay ipinanganak para sa pag-arte. Kung siya ay bumangon, ang kanyang mga nagawa sa hinaharap ay tiyak na hindi maihahambing kay Susie. Ngunit ang bagay ay dumating sa puntong ito, maaari lamang niyang sugpuin siya ng husto, hindi nagbibigay sa kanya ng anumang posibilidad na bumaligtad. Pagkatapos ng opening ceremony, magkakaroon ng hapunan. Ang lahat ng may katuturang miyembro ng crew ay nagtipon-tipon, kumakain at umiinom, habang nakikilala ang isa't isa at nag-uusap, ang kapaligiran ay mas nakaka-relax. Nang makitang paparating si Selena, ang screenwriter na si Ye Linglong ang unang tumayo, at hinayla siya paupo sa tabi niya, na nagpapakita kung gaano siya nasisiyahan sa kanya. Nagkataon lang talaga na ang dalawang dilag sa aming palabas ay mula sa iisang kumpanya, at pareho silang may apelyido na Ning. Napabuntong hininga ang assistant director na si Zhang Rui. Ngumisi si Selena sa kanyang puso. Hehe, nagkataon lang. Ang parehong kumpanya, sa ilalim ng parehong broker. Ngunit ang mga pangyayari ay ibang-iba. Ang isa ay ang unang kapatid na babae ni Empire, at ang isa ay nasa ilalim pa rin ng entertainment circle. Habang nagsasalita ay biglang tumayo ang producer, director, at iba pa at pumunta sa pinto. Si Ning Yaohua pala, ang chairman ng Ning's International, ang pinakamalaking investor sa pelikulang ito, ang dumating. Kabanata 34. Hindi ko inasahan na si Ning Dong ang aasikasuhin ang lahat ng uri ng pagkakataon at may oras pa para pumunta sa aming opening ceremony. Isang malaking karangalan. Masiglang bati ni Direk Go. Halika, nakaupo dito si Ning Dong. Binigay ni Producer Wang ang kanyang upuan at pinaupo si Ning Yaohua sa tabi ni Susie. Tumingin si Ning Yaohua kay Susie ng buong pagmamahal, si Direk Go ay magalang, inaalagaan ka ng aking maliit na babae. Ang ama ni Ning Dongho ay walang anak na aso, si Ling Chenjin ay napakahusay, hindi ko siya kailangang alagaan. Karaniwang abala ang batang ito para makita. Kung hindi dahil sa paglalakbay na ito, ako, isang ama, ay hinding-hindi siya makikita. Galit na sabi ni Ning Yaohua. Ngunit bagamat masungit ang mukha nito, walang bahid ng galit sa mga mata nito, halatang labis ang paghanga nito sa kanya. Hahaha, hirap na hirap si Susie. Dapat masaya ka, pero hindi tama si Susie, kahit gaano ka kabisi sa trabaho, dapat palagi kang uuwi at titingin. Nagalit si Direk Go. Kilala ko ang direktor, kasalanan ko ito. Dad, huwag kang magalit,
uuwi ako para maghapunan bukas ng gabi. Niyakap ni Susie ang braso ni Ning Yaohua at kumilos na parang isang mabuting babae. Narito, ang direktor ay kailangang magsalita para sa aking matanda, upang makahanap siya ng oras upang bumalik. Tay, napakaraming tao dito, iligtas mo ako. Oo, isa kang malaking bituin ngayon, hindi ko man lang masabi. Tuldok, inakala ni Selena na siya ay naging bakal na, ngunit hindi niya inaasahan na makita ang tagpong ito ng pag-ibig ng ama at anak ng anak, masisikip pa rin ang kanyang dibdib, at halos gusto na niyang tumakas kaagad. Buti na lang at hindi niya napigilan ang kanyang puso, pero naitago niya ito ng husto sa ibabaw, mahinahon na tinatalakay ang plot kasama ang screenwriter sa gilid, na para bang hindi niya pinansin ang excitement sa kabilang side. Maaaring hindi niya ito pansinin, ngunit may hindi nag-iisip, ang mga mata ni Ning Yaohua ay hiniwa ang kanyang katawan na parang kutsilyo. As if seeing her appearing in public is such a humiliating and disgusting thing. Sa wakas ay iniwan ni Selena ang kahon na may dahilan para pumunta sa banyo, at naglakad patungo sa bintana sa dulo ng koridor upang magpahangin. Inilabas niya ang sigarilyo at lighter sa bag, hinagilap ng matagal ang manipis na sigarilyo, at tuluyang ibinalik. Siya ay humihinto sa paninigarilyo. Ito ang unang pagkakataon ngayong gabi na nawalan ako ng kontrol at hindi ko kinaya. Biglang umihip ang hangin sa gabi sa kanyang mukha, na siyang nagpagan ng kanyang pakiramdam. Sa oras na ito, may biglang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Naninigas ang likod ni Selena, ngunit nang lumingon siya, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila nakamaskara, walang kapintasan, Ning Dong ang pumunta sa akin. Tinitigan siya ni Ning Yaohua ng seryoso, tinitingnan ang kanyang kapansin-pansing damit na may labis na kawalang kasiyahan. Ibinaba ni Selena ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti, "Hey, Direk Ning, kanina ka lang nakatitig sa akin sa kahon, hindi ka ba natatakot na mali ang pagkakaintindi ng mga tao na may masama kang iniisip tungkol sa akin?" Pagkatapos ng lahat, sa mata ng mga tagalabas, ang kanyang pagkakakilanlan ay isang mamumuhunan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay isang magandang maliit na artista. Ang pinaka hindi maliwanag na relasyon. Balimatard, anong pinagsasabi mo? Galit na galit si Ning Yaohua. Napataas ang kilay ni Selena. Siyempre, wika ng tao, hindi ba naiintindihan ni Direk Ning ang wika ng tao? Ikaw, biglang itinaas ni Ning Yaohua ang kanyang palad. Bago bumagsak ay mahigpit siyang hinawakan ng isang balingkinitang palso. Paano niya hahayaan si Ning Yaohua na magkaroon ng isa pang pagkakataon na saktan siya? Hindi siya kwalipikado. Si Ning Yaohua ay kalahating patay sa kanyang galit, at hinayla ang kanyang kamay, "Iniwan mo ang papel na ito para sa akin, huwag mo akong ipahiya sa labas." Samipot ang mukha ni Selena, "Napanalo ko ang role na ito sa lakas ko, hindi ko alam kung saan ako nahihiya. Kung ano man ang gustong gawin ni Susie, gagawin mo lang ang gusto mong gawin, at hindi mahalaga kung ano ang hitsura mo, kung may kukumpara mo man kay Susie o hindi. Nagmamadali akong pumasok sa entertainment industry, dahil gusto kong mahukay ng mga tao ang mga eskandalo mo at ipamukas sa aking pamilya ng Ning ang wala man lang." Tiningnan siya ni Ning Yaohua ng may matinding pagkasuklam. Kabanata 35. Hanggang ngayon, ang ilang mga tao sa bilog ay paminsan-minsan ay umiinom ng limonade ng anak na babae ni Ning Yaohua bilang inumin, at nagsusuot ng A-style na damit sa hapunan bilang isang biro, na nagsasabi, kung alam ng mga tao ang tungkol sa iskandalo noon, saan niya ilalagay ang kanyang mukha. Nang matapos magsalita si Ning Yaohua, namutla ang mukha ni Selena. Noong gabing iyon, ang kakaibang tao, ang patay na sanggol. Ito ang kanyang deathbed. Bagamat noon ay natatakot ang pamilya Ning na mawalan ng mukha at ilihim ang bagay na ito, at natatakot din si Susie na malaman ng mga tao ang katotohanan at hindi magtsismisan sa labas, ngunit ito ang palaging pinakamalalim na bangungot niya. "Hinayaan kitang magbitiw para iligtas ang mukha. Dahil ayaw mo, huwag mo akong sisihin sa pagbaliwala ko sa relasyon ng mag-ama." "Nako, may relasyon pala kaming mag-ama. Tay, Selena, anong nangyayari sa iyo?" Nagmula sa likuran ang gulat na boses ni Susie. Nang makitang nasa likod si Susie, agad na binago ni Ning Yaohua ang kanyang mapagmahal na ekspresyon, "Okay lang, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos mong bumalik,
hayaan ang iyong kumpanya na malaman kung mayroong anumang angkop na pangalawang babaeng kandidato. Ang implikasyon ay ang palitan si Selena. Tuwang-tuwa si Susie, ngunit parang balisa ang kanyang mukha. Tay, bakit? Ginawa na ng pangalawang babae si Selena. Mabuti para sa kanya na maglaro ng higit sa lahat. Paano niya gagampanan ang gayong mahalagang papel? Nag-invest ako ng 30 milyon sa dramang ito, hindi para siya ang maglaro. Ngunit, tatay, kinailangan ni Selena ng maraming pagsisikap para makuha ang dramang ito. Susie, hindi mo na kailangang magsalita para sa kanya. Ano ang sinabi ko sa iyo noon? Hindi mo ako pinakinggan noong sinabi kong huwag mo siyang tulungan. Nagsalita ka talaga ng magagandang salita para sa kanya sa harap ng mga reporter. Kaya ba niya? Pero, sa iyo naman si Selena. Manahimik ka, huwag mo nang banggitin ang ganitong bagay. Nasabi ko na sa akin, si Ning Yaohua, ang anak mo lang ang mayroon. Dad, huwag kang magalit, hindi ba ako pwedeng tumigil sa pagsasalita? May gagawin ako mamaya, kaya aalis muna ako. Kung may oras ka, tulungan mo akong hikayatin siyang ihinto ang pagiging obsessed. Binigyan ni Ning Yaohua si Selena ng isang self-contained na tingin, tumalikod at umalis na may malamig na mukha. Pagkaalis ni Ning Yaohua, nawala ang hindi mabata at cute sa mukha ni Susie, at sinabi niya na may inosenteng ekspresyon, Selena, hindi naman sa pagkakataong ito ay pahihirapan kita, gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon, sa kasamaang palad. Hey, hindi napigilan ni Selena ang tumawa, at walang katapusang lungkot sa boses na iyon. Sinong mag-aakala na ang kanyang biolohikal na ama ang nagpabagsak sa kanya sa huli at muli siyang kinaladkad sa alabok. Siya ay nagsumikap ng napakatagal, nakipaglaban ng napakatagal, at naghanda para sa tungkulin ng napakatagal. Nawala lang. Pasado 11:00 ng gabi pagkatapos ng power-up meal. Kapag bad mood daw, madali kang malasing kapag umiinom ka ng alak, at parang totoo. Pakiramdam ni Selena ay hindi siya gaanong umiinom ngayong gabi, ngunit nang bumangon siya ay hindi siya makatayo, at ang kanyang mga templo ay pumipintig. Ngunit sa oras na ito, nakita niya ang isang tao na nagparamdam sa kanya ng mas hindi komportable. Roman, napahiyaw ang ilang crew sa tabi niya, lalo na ang maliliit na babae, nang makita ang taong paparating. Ah, ito ay si Young Master Su. Sobrang gwapo. Ang totoong tao ay 100 beses na mas gwapo kaysa sa Ramord 1. Nandito siya para sunduin si Susie. Inggit na inggit ako sa kanya, ang kinis niya, ang ganda ng family background niya, ang gwapo ng boyfriend niya. Siya talaga ang nagwagi sa buhay. Ang ganitong uri ng tao ay nanalo sa panimulang linya mula noong siya ay ipinanganak, hindi namin siya maiinggit. Tuldok. Napasan daw si Selena sa dingding, nakatitig sa kawalan ng hakbang sa lalaking naglalakad patungo kay Susie. Nitong mga nakaraang taon, naging maayos ang pag-unlad ng pamilya Su, tumaas din ang katayuan ni Roman sa lipunan, at halos nawala na sa kanya ni Selena ang anino ng nakaraan. Noon, ang batang lalaki na nagpapagaling sa sakit sa baga sa kanayunan, at ang nakatatandang Roman na may hawak na libro at malumanay na nagkukwento sa kanya, ay namatay na sa agos ng panahon. Kabanata 36. Roman, bakit ka nandito? Di ba sabi mo hindi ka pupunta para sunduin ako? Masayang tumakbo si Susie patungo sa lalaki na parang ibon. Huwag kang mag-alala, umuulan sa labas. Hinubad ni Roman ang kanyang coat at isinuot sa kanya, mukhang hindi nasisiyahan, bakit ang liit ng suot mo? Si Susie ay may matamis na tingin sa kanyang mukha, ikaw talaga, ilang taon na ako, at tinatrato mo pa rin ako na parang bata. Napasan daw si Selena sa malamig na pader, pakiramdam niya ay aso talaga siya. Ngayong gabi, maaaring panoorin si Susie na ipakita ang kanyang pagmamahal sa pamilya, o panoorin siya na nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Upang ipakita ang mga ito, upang magnakaw mula sa kanya. Hindi pa sapat ang pagpapakitang gilas, sadyang lumapit si Susie kay Roman, hawak ang braso ni Roman, at masigasig na sinabi, Junior sister, medyo nalasing ka yata, bakit hindi ka sumama sa amin? Hahayaan ko ang aking anak ipapasakay ka ng aking kaibigan. Sinadya ni Susie na idiin ang salitang boyfriend. Sa sandaling ito lang napagtanto ni Roman na nasa likuran niya pala si Selena. The moment he saw the girl, his pupils suddenly constricted. Selena,
Matagal-tagal na rin simula nung nakita kita. Hindi niya ito nakita nitong mga nakaraang taon nang mag-abroad siya, at pagkabalik niya sa China, ilang beses lang niya itong nakita mula sa malayo nang pumunta siya sa kumpanya para sunduin si Susie. Caught off guard and seeing her so close, he was so unfamiliar na halos hindi na niya makilala. Noon, ang maliit na batang babae na may mga braids at floral na palda ay naging isang babae na kayang magpaibig sa lahat ng lalaki. Nang makitang tulala si Roman na nakatitig kay Selena, dumidilim ang mga mata ni Susie, at niyugyug niya ang braso nito. Roman, sa tingin mo ayos lang. Biglang nagising si Roman, nagmamadaling tumango. Sige, sabay na tayo. Junior Sister Ning, Junior Sister Ning. Ayos ka lang ba? Mukhang nag-aalala si Susie. Hinaplos ni Selena ang kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa impluwensya ng alak, lalong nawalan ng malay ang utak niya, bumilis ang tibok ng puso niya, tila umaagos pa atras ang dugo niya, at parang may halimaw sa loob ng katawan niya, umuungal at gustong lumabas. Gusto kong punatin ang dalawang mapagkunwari na mukha sa harapan ko. Hindi na kailangan. Natigilan si Selena at naglakad patungo sa banyo bago tuluyang nawalan ng kontrol. Nang makitang tumatakbo si Selena palayo sa kahihiyan, sa wakas ay nagpakita ng masayang ngiti si Susie, ngunit nang bumaling siya kay Roman, agad siyang napalitan ng sobrang lungkot na ekspresyon. Roman, mukhang ayaw pa rin akong patawarin ni Selena. Sinubukan ko ang aking sarili, best to make up for her, and I've been doing my best to take care of her in the company, pero ganito pa rin siya palagi, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, may ganyang personalidad si Selena, patatawarin ka niya pagkatapos ng ilang sandali. Malambing na pag-aliw ni Roman. Sa ibaba ng hotel, isang grupo ng mga batang babae mula sa crew ang tuwang-tuwang pinag-aaralan ang marangyang sasakyan na minamaneho ni Roman. Hinanap ko lang at nalaman ko na itong Maserati ay hindi bababa sa 10 milyon na mas maliit. Napakatanga. Gusto ko rin talagang makahanap ng isang mayaman na kasintahan, kaya ilang taon ako magpupumilit. Ang Susie ay gwapo pa rin siya. Maraming mga celebrity na umakyat sa matataas na sanga, ngunit lahat sila ay mga Mediterranean na malaki ang tiyan. Nakakadiri tingnan. Tuldok-tuldok-tuldok. Habang nagchichismisan pa lang ay nakita na nila sina Roman at Susie na sabay na naglalakad palabas ng hotel. Ang dalawang lalaki ay gwapo at maganda, ang magkatabi ay kaaya-aya sa mata. Lahat ay tumingin ng may paghanga na si Susie, na nakasuot ng coat ni Roman, ay sumakay sa marangyang kotse, at iniisip pa rin nila ito at nagbubuntong hininga hanggang sa mawala ang sasakyan. Hindi nagtagal pagkaalis ng sasakyan, may kaaya-ayang tunog ng pagpapabilis ng makina, na sinamahan ng isang kulay pilak puting anino ng kotse, isang sports car na huminto ng matatag sa pasukan ng hotel sa napakabilis na bilis. Ang pinakamahalaga, ang kotseng ito. Napakakul ng kotseng ito. Gwapong low-riding na modelo, makinis na katawan, cool na gunting na pinto, texture na parang isang gawa ng sining. Fuck! Bugatti Veyron Super Sport, Diyos ko, sinong Diyos ng kayamanan ito? Kabanata 37. Sa sasakyan, tinitigan ni Rick ang telepono na hindi sumasagot, bakas sa mukha ang sakit at puot. Tinanggal ni Daniel ang kanyang seatbelt, papasok ako at titingnan, hintayin mo ako dito. Agad na hinawakan ni Rick ang sulok ng damit ng kanyang ama, ipinahayag na gusto niyang sumama. Tumingin si Daniel sa kanyang anak, paano kung malasing siya, dapat ba kitang yakapin? Ang maliit na tinapay ay nagbunyi ng kanyang mga pisngi, na nagpapahayag ng kanyang kawalang kasiyahan, hindi siya kailangang yakapin. Dumilim ang mukha ni Daniel. Unfortunately, the last incident has already reduced your credibility in my heart. Hindi ako makapaniwala na kaya mong alagaan ang sarili mo. Kapag nawala ka ulit, kahit ako ay hindi ko kakayanin ang kahihinatnan. Intindihin. Panipi. Ang maliit na tinapay ay iniyuko ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Napagtanto na ang kanyang mga salita ay masyadong malupit, hinimas ni Daniel ang ulo ng kanyang anak, babalik ako kaagad. Matandang Zhang, imaneho mo ang kotse sa garahe sa ilalim ng lupa. Oo, Panginoon. Sa ilalim ng excited na mga mata ng mga nanonood sa entrance ng hotel, dahan-daang bumukas ang pinto ng kotse, at lumabas ang isang lalaki sa kotse. Nakasuot ng iron gray na suit, matangkad siya at matangkad,
malakas ang aura. Si Lu, Daniel Nagtataka ako kung sinong Diyos ng kayamanan ito, ngunit hindi ko inaasahan na ito ang Diyos ng kayamanan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sino pa ang kayang bumili ng ganoong sasakyan? Kung ikukumpara kay Master Xiao, hindi sapat ang pamilyang Su. Diyos ko, tulungan mo ako, sobrang nasasabik ako na mahihimatay na ako, isang beses ko lang ito nakita sa isang magazine, ngunit hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang tunay na tao dito. Gusto ko talagang umakyat at humingi ng autograph. Pirmahan ito sa aking underwear superior. Ang mga maliliit na sariwang karne na malalaking hari ng pelikula ay maaari lamang lumuhad sa harap ng ating Master Xiao. Kung papasok si Master Xiao sa entertainment industry, walang negosyo para sa kanila. Ito ay isang magandang ideya. Ito ay isang buhay ng swerte upang makita ang isang tunay na tao sa ganoong kalayuan. Bakit gusto mong may pumasok sa entertainment industry at magpakita sa iyo araw-araw? Tuldok. Hanggang sa nakapasok na ang mga tao sa hotel, ayaw pa ring umalis ng mga tao sa pinto at masigasig pa rin silang nagchichismisan. Anong oras lumitaw si Boss Lu nang hindi sumisigaw at nakayakap? Bakit mag-isa kang pumunta sa hotel sa ganitong oras? Sino ang nakakaalam, imposibleng makahanap ng isang babae. Sayang naman, hindi gusto ng isang outstanding na lalaki ang mga babae. Bakit sa tingin mo ayaw ni Daniel sa babae? Gusto ko ang mga lalaki. Kalokohan lahat yan. Paano magmumula ang isang anak na tulad ng isang lalaki? Sa tingin ko si Master Xiao ay dapat na isang uri ng infatuated. Siya ay may malalim na pagmamahal sa ina ng bata, kaya't siya ay nagbabantay sa kanyang katawan para sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Tuldok. Nang umakyat si Daniel, nakita niyang nakaalis na ang lahat ng tripulante. Dapat yung mga nasa entrance ng hotel kanina lang ang huling grupo ng mga tao. Pero si Selena na lang ang kulang. Habang may hinahanap sa kahabaan ng koridor, tinawagan niya ulit si Selena. Wala pa ring sumasagot sa telepono. Nang mapadaan sa banyo, biglang napatigil si Daniel sa kanyang paglalakad, at tila may pumutok na cellphone mula sa direksyon ng banyo. Tumayo siya at nakinig, at nalaman niyang nagmumula ito sa direksyon ng palikuran ng mga babae. Ibinaba ni Daniel ang telepono, at tumigil din ang boses sa banyo ng mga babae. Sa wakas ay nakahanap ng isang tao, nakahinga ng maluwag si Daniel, sa kabahagyang sumimangot. Ang palikuran ng mga babae, hindi siya makapasok at makahanap ng tao. Hindi siya nagre-reply sa phone na nagri-ring ngayon lang kaya lasing na lasing siya. Selena, pansamantalang tumawag si Daniel, ngunit siguradong walang tugon mula sa loob. Nakatayo sa harap ng lababo sa pagitan ng banyo ng mga lalaki at babae, itinaas ni Daniel ang kanyang manipis na mga daliri at kinurot ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kilay, na may ekspresyon sa kanyang mukha na para bang siya ay gumagawa ng desisyon sa isang malaking proyekto ng kooperasyon na kinasasangkutan ng higit sa 1 bilyong yuan. Makalipas ang ilang segundo, kinuha niya ang kanyang mga balingkinitang binti at naglakad patungo sa palikuran ng mga babae. Kabanata 38. Sa kabutihang palad, maswerte si President Lu, dahil huli na ang lahat, walang ibang tao sa kwarto ng mga babae, at nakita niya si Selena na nakaupo na nakadapa sa isang pinto at isang sulyap. Sinipa-sipa ang mga high heels, itinapon sa sahig ang mga gamit sa bag, gulo-gulo ang buhok na nakatikip sa mukha, ibang-iba siya sa glamorous na itsura nang umalis siya. Bakas sa mga mata ni Daniel ang awa, lumakad siya para kunin ang bag niya. Isa-isang inilagay ang mga nakakalat na gamit, pagkatapos ay kinuha ang sapatos niya, at iniunat ang mga braso mula sa baywang at tuhod niya. Akmang yayakapin siya nito, biglang hinawakan ni Selena ang doorknob sa tabi niya, at tinitigan ang taong dumating na puno ng lasing na pagbabantay ang mga mata. Sino ka? Daniel, si Selena ay nasa ulirat, at pagkatapos ay biglang nagalit, nagsisinungaling ka. Isipin mo akong tanga. Ito ang palikuran ng mga babae. Lasing ba talaga ang babaeng ito o pekeng lasing? Medyo matalino. Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sinungaling, hindi ako sasama sa iyo. Ang lasing na si Selena ay parang isang takot na maliit na parkupino, ang kanyang buong katawan ay puno ng depensa. Tumanggi si Selena na umalis, kaya pansamantalang ibinaba ni Daniel ang mga bagay sa kanyang mga kamay para suyuan siya, kung gayon,
Ano ang kailangan mong gawin para maniwala? Dalhin mo sa akin ang iyong ID card. Ang ekspresyon ni Selena ay kahawig ng isang pulis na tumitingin sa pagmamaneho ng lasing. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Daniel, maso na ring inilabas ang kanyang wallet na may ugali ng isang mabuting mamamayan, kinuha ang kanyang ID card at iniabot sa kanya. Walang tigil na kinurot ni Selena ang maliit na card, halos madikit ang kanyang mga mata dito, at pagkatapos ay binasa niya ang bawat salita, Lo. Ting, Xiao, ikaw si Daniel. Tumanggaw si Daniel bilang kasiyahan, pwede na ba ako? Huwag kang pupunta. Hindi ako sasama sayo. Ikaw ang dakilang Demon King, hindi ako pupunta, lalong natuwa si Selena. Ang dakilang hari ng demonyo, dumilim ang mukha ni Daniel. So iyon ang imahe ng kanyang sarili sa kanyang isip. Akala niya ay sapat na itong banayad sa kanya. Natigilan ang dalawa nang may biglang tunog ng mga yabag sa pintuan. Selena, nandyan ka ba? Agad na nanigas ang likod ni Daniel. Kung may nakakita sa kanya na lumilitaw sa palikuran ng mga babae, hindi na niya kailangang magulo sa kabisera. Papalapit ng papalapit ang mga yabag ng taong paparating. Nang makitang nakikita na niya ang sulok ng damit ng kausap, nagmura si Daniel sa mahinang boses, dali-daling kinuha ang bag at sapatos ni Selena, at hinawakan siya at isinilid sa likod ng pinto. Ang taong naghahanap ng tao sa labas ng pinto ay ang screenwriter na si Ye Linglong. Si Selena ay isang bagong dating at walang kakilala sa crew. Si Ye Linglong lamang ang nakapansin na tila hindi siya lumalabas pagkatapos pumasok sa banyo, kaya bumalik siya upang hanapin siya. Sa cubicle, si Selena na biglang hinayla papasok ay natakot at pilit na pumiglas sa mga bisig ng lalaki. Walang gumagalaw sa loob, ngunit natural na narinig ito ni Ye Linglong sa labas. Selena, ikaw ba yan? Naririnig ang papalapit na mga boses sa labas, ang mukha ni Daniel ay kasing dilim ng ilalim ng isang kaldero, ngunit sa sandaling ito, ang kamay na nakatikip sa bibig ni Selena ay biglang kinagat ng batang babae, na naging sanhi ng pagkunot ng kanyang mga kilay sa sakit. Ang mga kilay ni Daniel ay bahagyang nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Kailan pa siya naging ganito kagulo? Matapos huminga ng malalim, dahan-dahang sinabi ni Daniel sa paus na boses, huwag kang mag-alala, narito ang para sa iyo. Kakatok na sana si Ye Linglong sa pinto nang may boses ng lalaki mula sa loob ng cubicle. Natigilan siya sandali, at biglang naintindihan ang nangyayari, namula ang pisngi, at nagmamadaling lumabas. Hindi ko akalain na may makakabangga akong, nagnenegosyo, dito. Ito ang hotel, bakit hindi ka pumunta sa kwarto para sa negosyo? Hindi ko talaga maintindihan ang mga libangan ng ilang tao. Wala ding palikuran ng mga babae. Saan napunta ang Selena na ito? Hindi naisip ni Ye Linglong na ang pangunahing tauhang, gumawa ng mga bagay, ay ang Selena na hinahanap niya. Nang marinig ang mga yabag sa labas ng pinto na unti-unting lumalayo, nakahinga ng maluwag si Daniel. Umupo siya sa upuan ng banyo, kinalas ang kanyang kurbata, at idiniin ang makulat na maliit na babae sa kanyang kandangan, pagkatapos ay malamig na sumigaw, huwag kang manggulo. Kung hindi, wala siyang pakialam kung totoo ang pekeng palabas. Nakakatakot ang tono ng lalaki kaya natigilan si Selena saglit, saka suminok, puno ng hinanakit ang mukha nito. Katatapos lang ni Daniel na takutin siya, kaya walang magawa siyang tapikin ang likod niya para suyuan siya, sorry, hindi kita dapat sinaktan. Walang magawa, ang taong nasa kanyang mga bisig ay naging mas malungkot, at ang mga eyeballs ni Dauda ay nahulog mula sa kanilang mga socket na parang pera. Nalilito si Daniel sa gagawin. Bakit mas mahirap suyuan ang babaeng ito kaysa kay Rick? Kabanata 39. Dimit. Iniisip ng lahat kung sino sila. Excited na ikan-away ni Selena ang kamao. Kung hindi lang nag-react agad si Daniel, sa lakas ng suntok na ito, malamang na ma-dislocate ang panga niya. Hindi dapat magmura ang mga babae. Kumunat ang noo ni Daniel. Kahit na cute din siya kapag nagmumura. Lasing na lasing si Selena, ngunit malamang ay may subconscious mind siya. Pakiramdam niya ay hindi nakakapinsala at napakaamo ang taong humawak sa kanya, kaya unti-unti siyang lumuwag at umupo sa mga binti ng lalaki, nakasandal sa mga braso nito hindi na nagpupumiglas, lasing na nagsasalita, I just disdain, otherwise just rely on my face,
Humanap ka ng taong may malaking makapal na binti para yakapin, sa tingin mo kaya mo akong hawakan. I go find it now, go now. Bahagyang napataas ang kilay ni Daniel nang marinig niya ito, at marahang hinawakan ang kamay ng babae gamit ang medyo magaspang niyang palad, at ipinatong ito sa kanyang kandangan. Narito ang pinakamakapal na binti sa kabisera, saan mo pa ito gustong hanapin? Walang ingat na hinawakan ni Selena ang maskuladong hita na iyon, at saka nagngangalit, hindi makapal. Hindi naman makapal. Daniel, ito ay hindi sapat na magaspang upang hindi magustuhan. Ito ay walang alinlangan na hindi katanggap-tanggap sa bawat tao. Ang masama pa nito, ang kamay nito ay pamitik sa kanyang binti at hinawakan ang hindi dapat, at sinampal pa ito doon. Aba, ano ito, puot, tinamaan ako. Napaka-distasteful na tono. Naging berde ang mukha ni Daniel. Hayaan mo siyang magganito, baka may gawin siyang labag sa prinsipyo. Malayo-layo na sana ang nasa labas kaya naman mabilis na binuksan ni Daniel ang pinto, niyakap si Selena at lumabas. Sa underground garage, si Sol ang tumakas upang pagbuksan siya ng pinto. Bakit ikaw ay? Kumunat ang noo ni Daniel. Pumunta ako sa pwesto mo para hanapin ka, pero wala kayo ni Rick, kaya pumunta ako dito para hanapin ka. Kuya, masyado kang unloyal. Kailan mo binili ang kotseng ito? Mas malala pa sa binigay mo. Hangin, hindi ko alam. Mukhang malungkot si Sol. Hindi siya pinansin ni Daniel, at binuhat si Selena sa backseat. Ang co-pilot ni Sol sa harap ay iniangat ang ulo at tinitigan ang gulong-gulong hitsura ni na Daniel at Selena na may nagniningning na mga mata, na nagchichismisan, saan mo siya kinuha? Bakit ang tagal na? Tingnan mo ang aming munting kayamanan. Halos naghihintay akong maging isang Wang Fushi. Agad na damaykit kay Selena ang maliit na mukha ni Little Treasure na orihinal na nakadikit sa bintana ng sasakyan nang makita si Selena. Nag-aalala si Daniel na baka magmukmak si Selena, ngunit nang lumapit si Rick ay hindi siya nag-react ng marahas. Sa halip, kinapa niya at niyakap ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig, comfortable siyang niyakap na parang unan. Natural, hindi sasagutin ni Daniel ang kagustuhang magchismisan, kaya dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang kurbata at ang kanyang pawis na coat. Anong nangyari ngayon? Sa sandaling binanggit niya ang kanyang espesyalidad sa paghahanap ng katalinuhan, agad na nasa sabik si Sol. Ayon sa aking impormasyon, naging maayos ang lahat. Pinatawag mo pa si Arthur, natural na nagawang humanga sa audience, at binigyan siya ng media ng magagandang review. Sino ang nakilala niya ngayong gabi? Tanong ulit ni Daniel. Naalala ni Sol, bukod sa mga tripulante, mayroon lamang Ning Yahua, maliban doon. Sinulyapan ni Sol ang ekspresyon ng kanyang kapatid, at pinag-isipan ang mga salita nito bago niya sinabing, Roman, lasing na yata siya dahil nakikita niya ang kanyang matandang kasintahan bilang ang lalaking nakamamatay na karibal na si Susie, kaya hindi siya komportable. Bagaman pinag-isipang mabuti ni Sol ang kanyang mga salita, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Daniel. Nakakatakot talaga. Kabanata 40. Oy, pero hindi nakakapagtaka. Noong nasa ibang bansa si Selena, nakikipaglaro lang siya sa mga taong iyon. Tinaboy niya ang mga ito pagkatapos nilang maglaro. Napaka-chic niya. At ang Romanong ito ay dapat ang tanging lalaking minahal niya ng totoo. Ayos lang kung hindi mo ipaliwanag pero sa paliwanag na ito, mas naging pangit ang ekspresyon ni Daniel. Nang makita ito, si Sol ay medyo natahimik. Naisip niya sa kanyang sarili na wala kayong sinabi, kaya bakit mayroon kang ganoong ekspresyon na gustong patayin ang lungsod? Kuya, kahit na plano mong makipagrelasyon ng matagal, at least ipasok mo muna si Selena sa maunlad na mundo, kung hindi, mahihirapan siyang makasama ang kanyang mahigpit na karibal na imperyo. Sa pagkakaalam ko, na-overwhelm siya kay Susie Miserable. Ungol ni Sol. Tumingin si Daniel sa dalaga na naging sobrang tahimik matapos hawakan si Rick na may hindi inaasahang ekspresyon, hindi pa dumarating ang oras. Matapos siyang tuluyang ibalik sa villa, pagkababa ng sasakyan, may nangyari na naman. Nang makita ni Selena ang silver-white supercar na nakaparada sa tabi niya, biglang kuminang ang kanyang mga mata na parang mga gutom na lobo, at pagkatapos ay humiga siya sa katawan ng kotse at ayaw umalis. Ang kanyang ekspresyon ay parang isang maliit na batang babae na nakikita ang kataypan ng kanyang mga pangarap. Oh! Xiaobay, ang aking munting sanggol.
Ang paralisadong mukha ni Daniel ay naging orange, yellow, green, blue at purple na parang umiikot na parol. Anuman ang kanyang sikat na pangalan, tumakbo siya sa banyo ng mga babae para sunduin siya pabalik. Hindi maganda ang mukha niya, at sinabing isa siyang malaking demonyo, pero ngayon ay may hawak siyang kotse at tinatawag siyang munting baby. Hahaha, kuya, hindi ka nagseselos sa kotse. Sino ang nagsabi sa iyo na magmaneho ng kotse na ito? Noong nasa ibang bansa si Selena, nasa level siya ng isang profesional na racing car. Mas gusto niya ang mga sports car. Natural na wala akong pagtutol sa numero 1 supercar sa mundo. Tuwang-tuwa si Sol sa gilid. Pagkatapos ay natuklasan niya na may mga taong mas may panlasa kaysa kay Daniel. Si Rick iyon. Nang makitang ang kanyang natatanging titulo na, baby, ay ibinigay sa isang kotse, ang ekspresyon ng maliit na lalaki ay malapit ng umiyak. Gayunpaman, si Selena, na siyang salarin, ay hinahawakan pa rin ang kotse sa kaliwat kanan, na may hitsura ng pagkahibang, baby, ang gwapo mo, napaka-charming. Gusto talaga kitang pakasalan. Nang inig ang mga buko ni Daniel at may ganang magmura. Nang mag-propose ito sa kanya, tila nakatagpo siya ng isang salot, at ngayon ay talagang nag-aalok siya ng isang kotse. Unti-unting ibinulong ni Daniel ang manggas ng kanyang kamiseta. Kuya Zhang, dalhin mo ang martilyo. Tawa ng tawa si Sol kaya hindi na siya makahinga, at nabalisa siya nang marinig niya ang mga salitang, huwag. Kuya, huminahon ka. Ang kotse na ito ay halos 200 milyong yuan. Hindi mo kailangang ibigay sa akin, aalisin ko ito, at ipinapangako kung hindi ko ito pababayaan. Ito ay nasa daan ng iyong mga mata. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang buong katawan ni Sol ay nawalan ng ulirat, at si Selena, na tila may maislan na anyo, ay inihagis siya sa kanyang balikat at iniwan siya sa gulo. Sino ang nangahas na hawakan ang aking xiaobai? Ang magandang maliit na mukha ni Selena ay may ekspresyon ng pagpatay sa mga Diyos at pagpatay sa mga Diyos at Buddha. Inalaya ni Sol ang kanyang baywang, ang bayani, patawarin mo sana ako, nagkamali ako. Ang batang babae na ito ay tila nag-practice ng judo sa loob ng ilang taon, at ang paghagis sa kanya ay halos pumatay sa kalahati ng kanyang buhay. Sumakay kaagad si Selena sa driver's seat pagkatapos mahulog, mahigpit na kumapit sa manibela, huwag kang matakot, xiaobai. Young master, ito, ang matandang Zhang na itinulak palayo ay nataranta. Ikanaway ni Daniel ang kamay na masakit ang ulo, senyales na umalis na ang driver. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak, Rick, gabi na, matulog ka muna. Agad namang umiling si Rick na parang kalansing. Hindi rin nagalit si Daniel, mahina lang ang sinabi niya, you know, girls don't like their bad side to be seen by the people they care about the most. Well, ang taong pinakamahalaga. Nag-isip si Rick ng ilang segundo, pagkatapos ay masunuring tumalikod at umalis. Nanlaki ang mga mata ni Sol, kapatid, napakawalan giya mo, nagsinungaling ka talaga sa mga bata. May gagawin ka pa ba? May gagawin ako, gusto kong maramdaman mo ang init ng aking malaking watt light bulb. Pagkatapos ay naramdaman niya ang nagyayelong malamig na temperatura ng kanyang kapatid. Sige, aalis na rin ako, tumingin si Sol sa likod ng malabo bago umalis. May isang lalaki, isang babae, at isang supercar, kaya walang mangyayari. First, ang 63x record-breaking telephoto camera na binili niya sa wakas ay nagamit na.